Tulungan mo ako. Teka, makinig ka, magpapaliwanag ako sa'yo. Grabe ka naman. Sandali, buong gabi mo na akong pinahihirapan. Bakit ang lakas mo pa rin? Sino ka? Nasaan ba ito? Ano nang ginawa mo sa akin? Hoy, miss, kagabi, doon sa inumin mo, nilagyan ka ng gamot, naging mapangahas ka at nakipag-inuman ka sa akin sa gitna ng kalye. Nakipag-cross-drink pa, at pinilit mo pa akong makipagtalik sa'yo. Paano mangyayari yon? Paano ko naman gagawin sa iyo yon ng kusa? Ako, si Chuling Yu, ako ang dapat magpasya para sa sarili kong kasal. Simula ngayon, ikaw, ang magiging asawa ko. Hoy, magsalita ka. Paano mo ako papanagutan? Sinamantala mo na nga ako, tapos ako pa ang dapat managot sa iyo. Teka lang, ate. Ang pinakamahalagang bagay sa unang kalahati ng buhay ko, ay ibinigay ko na sa'yo. Hindi mo na nga ako pinapanagutan, nananakit at nagmumura ka pa, talagang maliking sakit sa ulo ang mga babae. Walang hiya. Kailan mo pa itinago ang kutsilyong iyan? Wala kang pakialam, buwisit naman loloko. Ayos lang kung ayaw mong makialam ako, pero pwede ba? Isuot mo muna ang mga damit mo. Makikipagpatayan ako sa iyo. Napakamahal ng pirasong ito. Huwag mo lang itapon kahit saan. Sa'yo na yan. Ang nangyari kagabi, ay mabuting huwag mo nang ipagsabi kahit kanino. Kung hindi, hahanapin kita para pagbayarin ka. Ang husay ni Kuya Chang'an ay napakahusay pa rin tulad ng dati. Ang ganito kagandang estatwa ni Guanyin ay natapos mong ililok sa loob lang ng 5 minuto. Nga, Kuya Chang'an, ang galing mo ay maihahambing sa sikat na master ng Esmeralda, na tinaguri ang Dragon King ng industriya ng hiyas. Tama na yan. Mag-ingat kayo, baka balang araw ay mamatay ako sa labis na papurin nyo. Sino? Sino ba talaga ang gumawa nito? Maghihiganti ako. Dahil nalantad ang pagkakakilanlan ko bilang Dragon King. Kaya naakit ang mga dati kong kaaway. Chang'an, simula sa araw na ito, ikaw na ang bagong Dragon King. Mangako ka sa akin na mabubuhay ka ng mabuti. Huwag mong ilalantad ang iyong pagkakakilanlan. Mangako ka sa akin. Mangako ka. Sino ba talaga sila? Chang'an, umalis ka na. Alice. Kuya Chang'an, ano ang tinitingnan mo? Seryosong seryoso ka. Plate ng Dragon King. Kuya Chang'an, huwag mong sabihing ikaw ang maalamat na Dragon King. Ano ka ba? Kung ako ang Dragon King, pupunta pa ba ako rito sa lungsod ng Dian para magbukas ng maliit na stall at magnegosyo? Malay natin. Sa aking puso, Kuya Chang'an, mas magaling ka pa sa Dragon King na yan. Sige na nga. Ay siya nga pala, Kuya Chang'an, yung pumunta sa tapat ng tindahan natin kanina. Parang ang senyorita ng Mengjing Village. Namamalikmata ka lang. Hindi Naalala kong siya nga ang senyorita ng pamilya Chu mula sa Mengjing Village, at nabalitaan ko pa na ang senyoritang ito ng pamilya Chu ay may kasamang lalaki kagabi. Doon sa may eskinita, naghahalikan. Tama. Mukhang malapit lang sa si Huizai natin. Chuling Yu. Hindi ko kilala. Seryoso ba, boss? Hindi mo man lang kilala si Chuling Yu?
Siya kaya ang pinakasikat sa lungsod ng Dian, na numero 1 kagandahan. Hindi ko alam kung sinong lalaki ang magugustuhan ni Chu Lingyu at magiging napakapalat. Malay ko. Basta kagabi, naghalikan sila ng lalaking yon, doon sa eskinita. Habang naghahalikan silang dalawa, nang husto, bigla na lang silang nawala. Boss, kagabi, hindi ba't nagtayo ka ng pwesto sa eskinita? Ang lalaking nakipaghalikan ng matindi kay Chu Lingyu, huwag mong sabihin ikaw yon. Huwag nga kayong mag-imbento ng kalokohan dyan. Paano magagawa ni Kuya Chang'an yon? Hindi siya katulad ng sinasabi nyo. Na naman, paano naman magagawa ni boss yon? Ang maghanap ng babae sa labas. Kung maghahanap man siya, dapat kay Ate Doo lang. Pero teka nga pala. Kuya Chang'an, bakit sa katawan mo? Bakit may amoy? Ng pabango ng babae? Ha? Anong amoy babae ang sinasabi mo riyan? Mali lang ang pang-amoy mo. At may kiss mark pa. Li Chang'an, ano ba talagang ginawa mo kagabi? Anong kiss mark ba ang pinagsasasabi mo? Malinaw namang, kagat lang ito ng lamok. Tama, tama. Tama na, Dodo. Mapupunit na ang damit ko sa ginagawa mo. Wala akong pakialam. I-inspeksyonin kita pagbalik natin. Tanghaling tapat naman. Anong inspeksyonin mo? I-inspeksyonin nga kita. Wala naman akong ibang gagawin. Sige na, patingin. Dumating na si Miss Chu. Miss Chu, hindi ko alam. Anong ginagawa mo rito? May hinahanap ako. Naghahanap ng tao. Sino ang hinahanap mo? Nandito ako para hanapin siya. Miss Chu, anong ginagawa mo rito? May hinahanap ako. Sino ang hinahanap mo? Nandito ako para Chu Lingyu. Ito ay mula sa angkan. Ang kasal na inayos para sa'yo. Napakahirap para sa akin na makuha ang pagkakataong ito. Mag-impact ka na. Bukas na bukas din sa umaga. Umalis ka na sa nayon at magpakasal. ayoko, ang sarili kong kasal. Ako ang dapat magdesisyon. Kalokohan. Dahil sinuway mo ang desisyon ng ngayon. Huwag mo akong sisihin kung gamitin ko ang mga batas ng angkan. Kahit batas pa ng angkan o mga pagsubok, tatanggapin ko ang lahat. Naparito ako para hanapin siya. Bakit mo hinahanap si Kuya Chang'an? Wala kang pakialam. Nasaan siya? Boss, hi. Huwag kang magtago. Si Miss Chu ay sadyang naparito para sa'yo, tara na. Narinig ko. Miss Chu, di ba? Halos hindi kita nakilala ngayong may suot ka ng damit. Nandito ka ba para bumili ng mga hilaw na bato? Pumili ka lang at bumili ng kahit ano. Sige, aalis na ako. Hindi ako bibili ng jade. Ikaw lang ang hinahanap ko. Miss Chu, kaninang umaga, hindi ko ba malinaw na sinabi? Ang nangyari sa ating dalawa ay isa lamang magandang pagkakamali. Magandang pagkakamali. Li Chang'an. Ayon sa batas ng nayon, ikaw ang una kong lalaki. Maliban na lang kung mamatay ka. Kung hindi, kailangan mo akong pakasalan. Miss Chu, ikaw ang anak ng pinuno ng Menjing Stronghold, at ako naman, ay isa lamang. Simpleng tindero sa nayon. Gusto mo akong pakasalan, para lang gawin akong panangga mo, di ba? Pinakaayaw ko pa naman sa lahat ang gulo. Hindi sa gusto kitang gawing panangga. Gusto ko lang. Sana na, tulungan mo akong mapasa ang pagsubok ng clan. Teka, ikaw. Pinakaayaw kong nakakakita ng babaeng umiiyak. Ayan. Para hindi ko na makita. Ikaw. Walang hiya ka, hindi na ako magmamakaawa sa'yo kailanman. Iisipin ko na lang na pinagsamantalahan ako ng baboy kagabi. Boss, hahayaan mo na lang talaga si Miss Chu. Boss, nabalitaan ko, napakahigpit daw ng batas sa Menjing Stronghold. Kapag may nangyari raw bago ikasal, sa pagitan ng dalawang tao, ay ilulubog sila sa ilog gamit ang kulungan ng baboy, at itatakwil pa sa kanilang angkan. Kuya Chang'an, ang mga batas sa Menjing Stronghold ay parang totoo ngang mahigpit. Tama na, tama na. Magtrabaho na lang kayo ng maayos. Kilos na, dali. Kukuha lang ako ng mga hilaw na jade. Bantayan nyo ng mabuti ang tindahan. Pusta ko, 3 araw akong maglilinis ng tindahan, na hindi para kumuha ng hilaw na jade. Ang pinuntahan ni boss. Pusta naman ako, 5 araw akong maglalaban ng medyas. Na siguradong, pupuntahan ni boss si Miss Chu. Napakatatalino niyo talaga. Magsitahimik na kayo. Huling yun ng Menjing Stronghold. Dahil sa pagsuway mo sa utos ng Stronghold, ayon sa batas ng clan, kailangan mong mapagtagumpayan ang 3 pagsubok.
Ngayon, nagsisimula na ang pagsubok. Makipagpaligsahan ka kay Yuyu. Ang Ray, siya ang pinakamahusay sa nakababatang henerasyon. Kahit bata pa siya, nanalo na siya ng 5 beses sa kompetisyon sa pagtatasa ng Jade. At siya pa ang apo ng dakilang elder. At lubos na nakuha ang tunay na turo ng dakilang elder. Karaniwan lang ang talento ni Yunaizi. Siguradong matatalo siya sa pagkakataong ito. Naku, itong si Yunaizi, napakabata pa. Bakit kailangan pang kalabanin ang pinuno ng clan? Hindi ba't naghahanap lang siya ng hirap? Handa na ako. Mabuti, ngayon magsisimula na ang pagsubok. Unang bahagi. Ang mga kamay ng magkabilang panig ay hindi maaaring humawak sa Jade. Gagamit lamang ng paningin upang kilalanin ang Jade. Pagkatapos hiwain ang bato, ang may mas mataas na halaga ang mananalo. Ngayon, magsisimula na ang pagsubok. Unang bahagi, pagsusuri ng Jade. Bakit pagsusuri ng Jade? Ang natatandaan ko, si Angrid. Ang pinakamahusay niya ay ang paghiwa ng bato, hindi ang pagsusuri ng Jade. Nakapili na ako. Mataas na kalidad ng water type. Nagkakahalaga ng nasa 20,000. May kakayahan ka naman pala, pero kaunti lang. Aking kapatid na Linyu, sumuko ka na lang, bilang miyembro ng Menjing Village, at anak pa ng pinuno. Iyan ang iyong tungkulin. Handa akong mag-alay ng aking sarili para sa clan, ngunit hindi para sa inyong sariling interes ko ito gagawin. Ang batong ito ay mukhang may malaking bitak, hindi pwede. Ang balat ng batong ito ay may berdeng marka. Napakalaking posibilidad na may jade sa loob. Ang balat ng batong ito, mukhang katulad ito ng thin skin jade. Nakapili na ako. Ito na lang. Matatalo na tayo. Tapiasin na ang bato. Ang Ray, waxy isi na may bahid ng berde. Katamtamang uri ang resulta ng pagtapyas. Nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Tapos na ang pagtapyas sa aking panig. Matingkad ang kulay ng dry green jade na ito. Ngunit walang translucency. Nagkakahalaga ng 3,000 yuan. Yuyu, natalo ka. Ano mayon, Chuling Yu? May 2 pang laban. Magpapatuloy ako. Dahil tigas ng iyong ulo, huwag mo akong sisihin. Kung hindi ako maging mabait, sa ikalawang pagsubok na ito, ipaparanas ko sa'yo ang pagsisisi sa desisyon mong ito. Ang ikalawang pagsubok ay ang pag-ukit ng jade, gamit ang parehong material. At sa parehong oras. Kung sino ang makagawa ng pinakamagandang ukit, siya ang mananalo. Halika na, handa na ako. Aking kapatid na Linyu, bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Bilang bahagi ng ngayon, ang pag-aalay ng iyong sarili ay isang malaking karangalan para sa'yo. Dapat kang ang maging masaya. Huwag mong isiping, hindi ko alam ang binabalak ninyo kapag naikasal na ako. Kayo na ang mamamahala sa buong nayon. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Hindi mo talaga alam kung ano ang mabuti para sa'yo. Kung ganoon, hahayaan kitang matalo ng walang anumang reklamo. Para sa ikalawang laban na ito sa pag-ukit ng Jade, ang nakababata kong kapatid ang lalaban, ang Xi. Siya pala. Bakit si Ang Ixi? Balita ko, nag-aral si Ang Xi sa ilalim ng Dragon King. Mayroon siyang teknik sa pagtabas ng bato gamit ang pangkorte. Puwersahang pagtabas ng bato, anong klaseng teknik naman yan? Balita ko, si Ang Xi ay talagang nagmana ng natatanging sining ng Dragon King. Napakalakas ng kanyang pulso. Sa kanyang mga kasabayan, wala siyang katapat. Sa pagkakataong ito, matatalo na ba talaga tayo? Ang pag-ukit ng Jade ay magsisimula na. Pasensya na, medyo malakas kasi ang kamay ko. Tumalsik tuloy ang mga piraso sa kamay mo. Ayos ka lang ba? Ano ang nangyayari? Sinira ang Jade at nanakit pa ng kapwa. Ang mukha ng ating mga ninuno ay pinahiya mo ng gusto. Ang mukha ng ating mga ninuno ay pinahiya mo ng gusto. Sino ka sa akala mo? Lakas ng loob mong pangaralan ako rito. Ako lang naman ay isang maliit na may-ari ng store ng Jade. Haha! Nagtitinda lang pala ng bato sa tabi-tabi. Bukod sa pagbebenta ng hilaw na bato, marunong din ako ng kaunting sining sa pag-ukit. Wala akong pakialam kung nagbebenta ka ng bato o nag-ukit nito. Gusto mo ba siyang ipagtanggol? Tama. Isa ka lang namang, ordinaryong nagtitinda na nagkalat sa nayon. Anong karapatan mong sabihin? Na matutulungan mo si Yunaizi? Naku, huwag ka nang sumali at manggulo pa rito. Bakit ka nandito? Akala ko ba hindi ka pupunta? Naparito ako para mag-abot ng isang bagay sa'yo. Iniwan mo kasi ang mga gamit mo sa akin. Ito ay pagsubok sa ilalim ng batas ng aming angkan. Kapag pumasok ka ng walang pahintulot, mapaparusahan ka. Umalis ka na agad. Gusto mong umalis? Huli na, ayon sa batas ng angkan, ang sinumang pumasok ng walang pahintulot at nanggulo sa pagsusulit ay puputulan ng 2 paa at palalayasin sa nayon bilang parusa. Kuya Angsi, hindi niya sinasadyang pumasok dito. Pwede mo ba siyang palampasin? Ganito na lang, tutal naman ay ikakasal ka na rin. Bago ka magpakasal, samahan mo ako ng isang gabi. Walang hiya ka.
Huwag kang mag-alala, ang natitirang mga bagay, ipaubaya mo na sa akin. Si Angxi ay ang tunay na apo ng dakilang matanda. Ang husay niya sa pagpili ng Jade ay direktang itinuro ng dakilang matanda. Hindi mo siya matatalo. Umalis ka na. Ngayong nandito na ako, hindi na ako alis. Ay nga pala, Chu Lingyu, tandaan mo ang dalawang bagay. Una, ang lalaking nakatayo sa harap mo ay napakalakas. Pangalawa, laging tandaan ang unang bagay. Ang pangalawang laban na ito, ako na ang tatanggap para sa kanya. Gusto mong lumaban para sa kanya? Hahaha, hindi mo ba nakikitang isang hiwa na lang ang natitira? Huwag mong sabihin, gusto mo akong talunin sa isang hiwa lang. Bakit? Natatakot ka ba? Sige, pwede kang lumaban para sa kanya. Pero kung matatalo ka, kukunin ko ang isa mong kamay. Huwag kang pumayag. Natutunan ni Angxi ang sining ng pag-ukit ng Jade sa Dragon King. Hindi mo siya matatalo. At kung matatalo ka naman, hihingi ka ng tawad para sa ginawa mo kanina. Luluhod ka sa harap niya para aminin ang iyong pagkakamali. Ipinaglalaban ba niya ako? Sige, magpustahan tayo. Magsimula na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makuha ang kamay mo. Ganoon ka ba kakumpiyansa? Na hindi ka matatalo? Imposibleng matalo ako. Nakuha ko ang tunay na pamana ng Dragon King. Maliban na lang kung ang Dragon King mismo ang darating. Kung hindi ako matatalo. Ikaw ang nagsabi niya na. Siguraduhin mong tutupad ka sa usapan. Li Chang'an, hindi mo kailangang gawin ito. Kapag natalo ka, puputulin ang isa mong kamay. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Pinapaalalahanan kita, isang hiwa lang ang mayroon ka. Kapag natalo ka, puputulin ang kamay mo. Para sa inyo, ang isang hiwa ay sapat na. Napakayabang. Gusto mong tapusin ang pag-ukit ng Jade sa loob ng hindi pa nabubuksang hilaw na bato. Kapag nagawa mo yan, tatawagin kitang tatay. Ayoko ng anak na katulad mo. Ito ay Hay, aba, wala namang nangyari ah. akala ko naman kung ano. Puro salita lang pala, wala namang gawa. Hindi man lang gumalaw ang batong ito. Tinamaan mo ba talaga ang hilaw na bato? Ahahaha! Ano nang nangyayari? Huwag kang mainip. Hayaan muna nating lumipad ang bala. Hayaan muna nating lumipad ang bala. Impossible. Ito ang kinlong kong Impossible. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na nga sa'yo, may-ari lang ako ng store ng Jade. Na maliit na boss. Bro, okay ka lang ba? Natalo ako. Tuparin mo ang usapan, nasaktan ng kapatid ko. Pagbigyan niyo naman ako, palagpasin niyo muna siya ngayon, nang gumawa siya ng maruming paraan, para saktan si Miss Chu. Naisip niyo bang palagpasin siya? Sino ka ba sa akala mo? Bakit ko naman bibigyan ng mukha? Nanjing Village ito, nasa paligid lang ang mga tao namin. Kung may mangyari sa kapatid ko, huwag mo nang asahang makakaalis ka sa baryong ito. Pananakot, pasensya ka na, hindi ako tinatablan yan. Teka. Bakit? Matapos gulpihin ang bata. Heto naman ang matanda. Yuyu, huwag mong kalilimutan. Pagsubok ito ng mga alituntunin ng tribo ngayon. May 3 yugto ang pagsubok ng mga alituntunin ng tribo. Kahit manalo ka pa ngayon. Isang panalo at isang talo pa rin ang labas. Hindi ka pa rin nakakapasa sa pagsubok. Naintindihan ko. Li Chang'an, ikaw. Kung gusto mong huwag ko siyang bigyan ng problema, sige. Kung mapasa ni Miss Chu ang pagsubok ng tribo, bukod sa hindi mo na siya pwedeng piliting magpakasal, kailangan mo ring sabihin kung sino ang utak sa likod ng pag-target sa kanya. Sige, simulan na natin ang ikatlong pagsubok. Pagsubok ng mga alituntunin ng tribo. Ikatlong hakbang, pagputol ng Jade. Kung sinong makakapaglabas ng Jade na may pinakamataas na halaga, siya ang mananalo. Dahil sa lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko, sisiguraduhin kong kaawa-awa ang sasapitin mo. Ganoon din ako, sa sinumang nananakit sa mga tao ko, hindi ko rin hahayaang magkaroon ka ng magandang katapusan. Ang mga basket na ito ng mga krudong bato ay minahan ngayong araw. Walang sinumang nakialam dito. Pero ang mga taong ito ay nagtrabaho na sa minahan ng kalahati ng buhay nila. Ang husay at karanasan nila sa pagputol ng bato ay talagang napakahusay. May kumpiyansa ka ba? Sabi ko naman sa'yo, kahit mga Diyos, hindi kayang hulaan ang laman ng Jade. Nagkataon lang na mas magaling pa ako sa mga Diyos. Bakit hindi ko napansin dati? May kayabangan din pala ang isang to.
Dito sa minahang ito, nanatili ako ng 20 taon. Kabisadong kabisado ko ang bawat jade vein, ang mga rowstone, kung anong uri ng jadate ang lalabas dito. Alam na alam ko na. Mababang uri ang pinili mong piraso. Ganoon ba? Gusto ko ngang makita. Kung ano ang makukuha mo riyan. Para naman matanggap mo ang pagkatalo mo ng buong puso. Napakalalim na berdeng Esmeralda. Ito ay isang water-type jadate. Isang scullion green, na tinatawag ding deep pool green. Pinakamataas na uri sa mga jadate. Tiyak na talo ka na. Ganoon ba? Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo. At panoorin mo ng maigi. May berde. Lumalabas na ang berde. Imperial green ito. Ano? Hindi. Impossible. Paano ka nakakuha ng Imperial Green? Li Chang'an, napakagaling mo. Ito ang pinakamahal na klase ng jadate. Sigurado na ang panalo natin. Sisiw lang to. Ang nakuha ko ay isang glass-type Imperial Green. Talo ka sa pagsubok na ito. Paano mo ito ginawa? Isang hamak na tindero lang. Paanong nakakuha ng mas magandang jadate kaysa sa akin? Impossible. Hinding-hindi yan posible. Punong Elder, sa 3 pagsubok ng patakaran ng angkan, nanalo kami sa 2 sa 3 round. May sasabihin ka pa ba ngayon? Yue, binabati kita sa pagpasa mo sa pagsubok ng angkan. Simula ngayon, hindi na kita pipiliting magpakasal. Ano pa? Sino ang utak sa likod nito? Walang problema kung sabihin ko sa inyo. Hindi ninyo kayang banggain ang taong ito. Lahat ng ito ay pinlano ni Xu Hong. Xu Hong. Li Chang'an, tumigil ka. Miss Chu, pinakiusapan mo akong tulungan kang makapasa sa pagsubok ng angkan. Ngayong ang pagsubok ng angkan ay nalagpasan na. Bakit mo pa ako sinusundan? Pumasa ka sa pagsubok para sa akin. Gusto kitang pasalamatan. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Ang presidente ng Jade Association na yon ay isang malaking sakit sa ulo. Ayoko nang masangkot. Magkanya-kanya na tayo ng landas, at huwag na tayong magkita pa. Ikaw. Li Chang'an, pinilit mo akong gawin to. Tita, nandito na ako. Chu Lingyu. Anong ginagawa mo rito? Sino lang nagpapasok sa'yo? Hoy, bakit ganyan ka makipag-usap? Si Ling Yu, pumunta rito para bumisita at may dalang mga regalo. Binigyan pa nga niya ako ng napakaraming supplements. Maging magalang ka naman kapag nakikipag-usap sa kanya. Hindi, tita. Siya, ako. Ang tungkol sa inyong dalawa, sinabi na sa akin lahat ni Ling Yu. Chang'an, lalaki ka. Dapat may pananagutan ka. Tita, tungkol sa bagay na ito, biktima rin ako rito, ako. Kalokohan, iyan ba ang dapat sabihin ng isang lalaki? Katulad mo. Tinatakbuhan mo ang iyong responsibilidad. Tita, tama naman po ang sinabi ni Chang'an. May pananagutan din po ako sa nangyari. Kung ayaw po niya, hayaan na lang po natin. Huwag kang mag-alala, Ling Yu. Tungkol sa bagay na ito, si tita ang bahala sa iyo. Ang bait ninyo talaga sa akin, tita. Hindi naman, tita. Ano ba ang ipinainom niya sa'yo? Para mauto ka ng ganyan? Pamangkin mo kaya ako. Huwag kang kumampi sa iba. Ikaw na bata ka. Ang mga sinabi ko sa iyo kanina. Binaliwala mo lang ba? Tita, huwag na po kayong magalit. Dahil hindi naman niya ako tanggap dito. Aalis na lang po ako. Itong mga pampalakas na ito, itabi niyo po para sa inyong kalusugan. Hay! Huwag ka munang umalis. Ikaw na bata ka. Napakabuti na nga ng ginagawa ni Ling Yu. Nagawa mo pa siyang palayasin? Tita, nakalimutan mo na ba kung bakit tayo narito? Hindi ko nakalimutan. Pero hindi pwedeng palaging nabubuhay sa nakaraan ang tao. Ang mga kaluluwa ng mga magulang mo sa langit ay hindi rin gustong mamuhay ka ng ganito. Naiintindihan ko. Pwede akong makipagkita kay Xu Hong para tulungan kang resolbahin ang problema mo. Pero pagkatapos malutas ang gulo, wala na tayong utang sa isa't isa. Sige, payag ako. Pero sarili ko itong problema. Gusto ko ring sumama. Napakapayat mo, mukha kang sisiw. Manahimik ka na lang sa bahay. Pumayag naman na si tita. Siyempre sasama ako. Bawal mo akong iwan. Sinabi ng hindi pwede, hindi talaga pwede. Manatili ka na lang sa bahay. Kapag sumama ka pa, kailangan pa kitang intindihin. Istorbo talaga. Tita. Inaaway niya ako. Chang'an, huwag mong awayin si Ling Yu. Kung gustong sumama ni Ling Yu, hayaan mo na siyang sumama. Sa kakayahan mong iyan, hindi mo ba siya kayang alagaan?
Tita naman, Nga. Pumayag naman na si tita. Kung hindi ka papayag, ibig sabihin hindi ka nakikinig kay tita. Tama ang sinabi mo, Lingyu. Sa susunod kung may kailangan mo ng tulong ni Chang'an, sabihin mo lang kay tita. Nasa likod mo si tita. tara na, Miss Chu. Paalam, tita. Ito ang kuta ni Xuhong, ang bundok Panlong. Napakalakas ng kapangyarihan ng Jade Chamber of Commerce. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo pagpasok natin. Huwag na huwag mo silang gagalitin, naintindihan mo. Miss Chu, huwag kang mag-alala. Pagpasok ko, sisiguraduhin kong magpapakabait ako. Masaya ka na ba niyan? Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. Tara na. Buksan na. Buksan na. Buksan na. Naku. Mumurihing daw Zong lang pala. Talo na naman si Boss Lu sa pagkakataong ito. Nga, 5 sunod-sunod na talo na siya. Nga, grabe. Ang malas naman, masyadong malas. Ang lalaking iyon sa gitna ng karamihan, siya ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Xuhong na si Luhi. Sa pamamagitan lang niya, natin mahahanap si Xuhong. Sa hitsura niya, mukhang malaki-laki na ang natalo sa kanya sa pagsusugal ng bato. Huwag na muna nating isipin yan. Unahin muna natin ang pakay natin. Tara na. Talo ka na naman, Luhi. Bilisan mo, bayad na, bayad na. Ito na, ito na. Isa pa. Hindi ako naniniwalang matatalo ako palagi. Sige, dahil hindi pa tanggap ni Ella Lu ang talo, maglaro pa tayo ng isa pa. Lu, hinahanap ko ang inyong Jade Chamber of Commerce, si President Xuhong. Umalis kayo, wala akong oras. Lu, kailangan lang po naming makausap si President Xuhong. Talagang may emergency lang po. Sana po ay matulungan niyo akong maipakilala sa kanya. Bingi ka ba? Sabi ko nang walang oras, lumayas ka na. Miss Chu, tingnan mo, desperado na siya sa pagkatalo. Kahit magmakaawa ka pa sa kanya, walang mangyayari. Kung ganoon, ano nang gagawin natin? Madali lang yan. Doon ka muna sa labas. Matuto kang mabuti. Panoorin mong mabuti. Hindi ba't sinabi ko nang lumayas ka? Bakit ka ba nangungulit pa rin? At sino ka naman? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang pustahan sa bato na ito. Kaya kitang papanalunin. Isang hilaw na bata na tulad mo ay may lakas ng loob na sabihing matutulungan mo akong manalo sa pustahan. Bumalik ka kung saan ka nang galing, lumayas ka na. Lumayas ka na. Kung hindi, magpapatawag ako ng mga tao. Nakapili na ako. Simulan na ang pagputol ng bato. Sandali lang. Kung pipiliin mo ang batong iyan, tiyak na talo ka. Bakit hindi ka pa rin umaalis? Ang hilaw na batong pinili ng kalaban mo ay isang piraso ng Shuizong Jade na may halagang 500,000, samantalang ang hawak mo namang iyan ay isang piraso ng Huaqin Jadete na aabot lang sa mahigit 100,000 sa pinakamataas na halaga. Kung ayaw mong matalo, magpalit ka ng ibang bato. Isang batang tulad mo, may alam ka ba talaga sa pagkilatis ng Jade? Sa isang tingin mo lang na yan, alam mo na agad kung ano ang nasa loob ng hilaw na bato. Kung anong uri ito ng Jadete. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Kung hindi ka naniniwala, magpustahan tayo. Pumusta tayo kung pagkatapos putulin ang dalawang hilaw na batong ito, ay magiging pareho nga ng sinabi ko. Li Chang'an, huwag kang basta-basta makipagpustahan sa iba. Sabi ko naman sa'yo, manatili ka lang sa likod, ipaubaya mo na sa akin. Ano, lalaban ka ba sa pusta? Sige, pusta kung pusta. Ang mahigit 10 taon kong karanasan sa pagkilatis ng Jade ay hindi matatalo ng isang paslit na katulad mo. Pero kapag natalo ka, lumuhod ka rito at humingi ng tawad sa akin. At kung ikaw naman ang matalo, hindi kita paluluhurin para humingi ng tawad. Kailangan mo lang akong dalhin para makita si Xuhong. Napakayabang. Hindi ako matatalo. Biyakin ang bato. May lumabas na berde, ang nakuha ni Master Lu ay isang Huaqin Jade, nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Tama nga kaya ang hula ng batang ito. Boss Lu, nakuha ko na ang tama sa isang piraso. Samba lang yan. May isa pa na hindi nabubuksan. Hindi ako naniniwala na lalabas nga riyan. Ang sinasabi mong water species Jade. May lumabas na berde. May berde. Ang nabiyak ni Master Luo ay isang water species Jade. Nagkakahalaga ng 500,000 yuan. Li Chang'an, ang dalawang magaspang na batong ito, talagang eksakto sa sinabi mo. Nakuha nga niya ng tama. Pati ang presyo ay eksaktong pareho. Natalo ka. Aba, Yilu, mukhang hindi maganda ang swerte mo ngayon. Bakit lagi ka nalang nagkakamali sa pakilatis? Bayaran mo na kami. Bakit ba nagmamadali ka? Akala mo ba tatakbuhan ko kayo? Sige na, dalhin mo na ako kay Xuhong. Hindi pwede. Gusto mong sumira sa usapan. Hindi naman sa ganoon. Ang tunay na lalaki ay may isang salita, at hindi binabawi ang sinabi. Ngunit umalis si Presidente Xu. Kahit dalhin ko kayo roon, hindi nyo rin naman siya makikita. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi naman kayo nagtanong, di ba? Kailan siya babalik? Mga 3:00 siguro ng hapon. May kalahating oras pa. Ganito na lang, kapatid.
Tulungan mo ako ngayon. Tulungan mo akong manalo ng isang laban. Ano sa tingin mo? Ang nangyari kanina. Hindi pa nga kita napapanagot doon. Ngayon gusto mo pang tulungan kita. Bakit ko naman gagawin yon? Sige na, kapatid. Kasalanan ko talaga ang nangyari kanina. Hihingi ako ng paumanhin sa'yo. 6 na beses na akong sunod-sunod na natalo ngayong araw. May sama ng loob sa dibdib ko. Hindi ko talaga ito mapigilan. Sige na, nagmamakaawa ako sa'yo. Ganito na lang. Basta't manalo ka sa round na ito, sa'yo na ang lahat ng pera. At hindi lang iyon. Gagawin ko ang kahit anong ipagawa mo sa akin. Seryoso ako. Seryoso talaga. Pag-isipan mo naman, kapatid. Li Chang'an, unahin natin ang mahalagang bagay. Alam ko. Kapatid, ang sama ng loob sa dibdib ko. Ikaw lang ang makakatulong sa aking makabawi. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sabi mo yan ha, sa akin lahat ng mapapanalunang pera. Sinasabi ko sa'yo, nangangako ako. Basta't manalo ka lang. Sa'yo na ang lahat ng perang ito. Nawawala na ba sa sarili si Engalu dahil sa sunod-sunod na talo? Magpapatulong ka talaga sa batang yan para kumilatis ng Jade. Mukha ba siyang may alam sa pagkilatis ng Jade? Wala kang pakialam. Sige, dahil ganyan, magtaya na kayo. Ito lang ba? Paano tayo maglalaro nito? Itataya ko ang lahat. Itataya na ba ni Engalu ang lahat? Ganoon ba talaga kalaki ang tiwala niya sa batang yan? Mukhang si Engalu. Hindi lang nagkamali sa pagkilatis ng Jade, pati sa pagkilala ng tao ay nagkamali rin siya. Nagawa pa niyang magtiwala sa isang paslit. Wala ka nang pakialam doon, itataya ko ang lahat. Sasabayan mo ba ako? Siyempre naman, sasabayan kita. Dahil si Engalu ay handang ibigay sa akin ang lahat ng pera niya. Bakit ko naman ito tatanggihan? Kapatid, itataya ko ang lahat ng pera ko sa'yo. Para makapusta ka ng malaki, basta't manalo tayo, sa'yo na ang lahat ng pera. Ganoon ka ba talaga katiwala sa akin? Paano kung matalo ako? Huwag kang mag-alala, maglaro ka lang. Sagot ko kung matalo. May ganyan palang kagandang alok. Naniniwala akong hindi ka matatalo. Halika, pumili tayo ng isa. Huwag na. Ito na lang. Kapatid, sigurado ka bang ito ang pipiliin mo? Hindi ba pwede? Pwede naman. Kaya lang. Tama na, Engalu. Huwag mo nang pagtakpan ng batang yan. Hindi ba't basura lang ang batong yan, na nakuha sa tambakan ng mga tira-tira? Sino ang nakakaalam, baka may magandang lumabas dyan? Bakit napakarami mong daldal? Bilisan mo, nagmamadali ako. Sige magyabang ka, huwag kang maiiyak kapag natalo ka mamaya. At umuwi para magsumbong sa nanay mo. Buksan na ang bato. Ang nabuksan ni Master Luo ay isang Ice Species Blue Orchid Jade. Napakaganda ng kalidad nito. Ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa milyon-milyon. Ice Species Blue Orchid. Sa lahat ng uri ng jadete, ito at napakabihira. Tanging kung makakakuha tayo ng Imperial Green, saka lang tayo magkakaroon ng pag-asang manalo. Mukha ngayon ay maganda ang swerte ko. May lumabas na Ice Jade. Bata, gusto mo pa rin bang buksan ang basurang bato na yan? Bahala na, ito na lang. Kung matalo man, sagot ko. Bahala na, ito na lang. Kung matalo man, sagot ko, ay paano namang mangyayari yon? Kailangan ko pa kayang kumita ng pera. Hatiin na ang bato. Talagang naglakas loob pa silang hatiin yan na, masyadong mapangahas. Ang nakuha kong Ice Jade, tanging glass species na Imperial Green lang, ang kayang sumupil dito. At ang Imperial Green naman, ay napakabihira sa buong industriya ng Jade. Gusto mong mula sa tambak ng basurang ito, sa kinuha mong basurang bato, ay makakuha ng Imperial Green. Iyon nangangarap ka ng gising. Hoy, matandang kulugo. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at manood ka. Napakayabang. CJ, papanoodin ko talaga ng mabuti kung paano ka kusang aamin sa pagkatalo. Chang'an, may punto ang sinabi niya. Sigurado ka ba na makakakuha ka ng Imperial Green? May green. May green na lumabas. Glass species na Imperial Green. Wow. Ano? Imperial Green ka talaga. Li Chang'an, 2 beses mo nang nagawa. Napakagaling mo. Sabi ko na nga ba, mananalo ang batang ito. CJ, buong buhay kong napaglaruan ng mga agila, ngunit ngayon ako pa ang naisahan. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Hahaha kaibigan. Ito. Lahat ng ito ay pera mo na. Ang perang ito, itago mo muna para sa akin. Dapat ay bumalik na si Xuhong. Dalhin mo ako sa kanya. Halos makalimutan ko ang mahalagang pakay. Dito po kayo, 2. Ihahatid ko kayo doon. Ito ang tirahan ni Pangulong Xu. Ipapaalam ko lang po ang inyong pagdating. May problema ba? Oh. Ang pagkakaayos ng bahay na ito ay mukhang may napakagandang feng shui. Ngunit sa loob ay may bakas ng masamang enerhiya.
Hindi ko akalaing bukod sa mahusay ka sa pagtaya ng bato, marunong ka rin pala sa Feng Shui. Chang'an, siya, ang pangulo ng Jade Chamber of Commerce na si Xuho. Suhong. Babae pala siya. Pangulong Xu, siya po si Li Chang'an. Opo, siya ang aking asawa. Balak ko sanang hanapin kayo. Hindi ko akalaing, kayo pa mismo ang kusang lalapit dito. Mabuti na rin iyon, pumasok muna kayo at uminom ng tsaa. Pumasok na sa katawan ang masamang enerhiya. Tikman ninyo ang bagong tsaang tinanim sa aming dayon. Bawat usbong nito ay maingat na kinuha ng mga babaeng mamimitas gamit ang kanilang mga labi. Nang isa-isa, garantisadong matamis at nakakaginhawa. Alam niyo namang hinahanap ko kayo, pero naglakas loob pa kayong pumunta rito. Napakalakas ng loob ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa maaari kong gawin sa inyo? Pangulong Xu, kahit hindi ko alam kung paano ko kayo nagalit, sana ay pagbigyan ninyo kami. Handa po akong magbayad. Mukha ba akong naghihikaho sa pera? Dahil nandito na rin lang kayo ngayon, huwag niyo nang pangaraping makaalis pa. Hindi ko alam kung naghihikaho sa pera si Pangulong Xu, pero tiyak na maikli na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Masarap ang tsaa, sayang lang. Hindi na ito maiinom ni Pangulong Xu sa hinaharap. Binabantaan mo ba ako? Pangulong Xu, hindi po iyon ang ibig sabihin ni Chang'an. Chang'an, humingi ka ng tawad, bilis. Bakit ako hihingi ng tawad sa isang taong malapit ng mamatay? Matagal nang walang nagsasalita sa akin ng ganyan. Ang huling taong nagkaroon ng ganyang lakas ng loob tulad mo, ipinautos ko nang baliin ang mga braso at binti niya, at itapon siya sa lambak sa likod. Doon sa loob, sumigaw siya sa sakit ng 7 araw at 7 gabi, bago tuluyang nalagutan ng hininga. Kung ngayon ay hindi mo bibigyan ng makatwirang paliwanag, sinisiguro ko sa iyo na ang sasapitin mo ay tiyak na mas malala pa kaysa sa kanya. Bakit nasa iyo ang kutsilyo ko? President Xu, ang pagsasabit ng gamit ng patay sa ulunan ng iyong kama ay malas. Hindi. Hindi lang ito basta malas. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mamamatay ka. Ang amulet na ito ay nakuha para sa akin ng isang Feng Shui master na espesyal na hiniling para sa akin. Sabi niya ay binasbasan ito ng isang mataas na monghe. Kapag isinabit sa ulunan ng kama, hindi lang ito nagtataboy ng masasamang espiritu, kundi nakakabuti rin ito sa kalusugan. Paano ito magiging gamit ng patay? Itim na jade na amulet. Nakakatawa naman. Lin Yu, sabi nila ang amulet na ito ay gawa sa jade, kamangmangan. Napakabilis ng kanyang kilos. Sabi mo, ang amulet na ito ay gawa sa jade. Malinaw na gawa ito mula sa sinunog na buto ng tao. At sa loob nito, ay may nakatagong buhok ng patay. Kung isusuot ito ng matagal, magdudulot ito ng sakit sa tao, at magreresulta sa biglaang pagkamatay, na may dugong lumalabas sa 7 butas ng mukha. Chang'an, sinasabi mong ang amulet na ito, gawa ito sa buto ng tao. Tama nga. Paano mangyayari yon? Gumastos ako ng malaki para makuha ang Jade token na ito. Paano ito magiging gamit ng patay? Pangulong Xu, may naramdaman ka ba kamakailan na kumikirot ang ibabang bahagi ng iyong tiyan at nahihilo at nanghihina ka? Ganoon nga, nagpapakita lang ito na, hindi lang ako nakapagpahinga ng maayos kamakailan. Hindi nito pinapatunayan ang mga sinasabi mo. Pangulong Xu, kung hindi ako nagkakamali, sa ibabang bahagi ng tiyan mo, dapat ay may lumitaw na pulang linya nitong mga nakaraang araw. Li Chang'an, anong sinasabi mo? Totoo nga pala ang sinabi mo. Pangulo, nalason nga po kayo. Ngayon, sa tingin mo ba ay binabantaan kita? Ginoong Lee, patawarin mo ako sa aking kamangmangan kanina. Basta't magamot mo lang ang sakit ko, gagawin ko ang kahit anong sabihin mo. Kahit nautusan kitang sabihin, kung sino ang nag-utos sa'yo, para saktan si Chu Lingyu? Papaano mo nalaman?
na may nag-utos sa akin. Ano? Hindi ba kayo, Pangulong Xu, ang nagtangkang saktan ako? Napakasimple lang. Si Pangulong Xu ay mukhang hindi naman isang tao na may kakaibang hilig para sa isang babae, nasaktan ng isa pang babae ng ganoon kalupit. Sa tingin ko, siguradong may nag-utos sa kanya. Wala nang ibang dahilan. Pangulong Xu. Siguradong hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ng taong yon. Depende na sa iyo kung handa ka para iligtas ang sarili mong buhay na ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong yon. CJ, basta't magamot mo ang sakit ko. Sasabihin ko sa iyo, sino ang gustong puminsala kay Miss Chu? CJ, kung ganoon, hubarin mo na ang iyong damit. Li Chang'an, anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinapahubad ng damit? Para gamutin siya. Paano ko siya gagamutin kung hindi niya huhubarin ang damit niya? Bakit kailangang maghubad ng damit para lang gamutin? CJ, huhubarin ko. Lumabas muna kayong lahat. Masusunod. Wow! Hindi ko akalaing maganda pala ang katawan ni Miss Xu. Kung gusto ni M.A. Lee, kapag gumaling na ako, handa akong ialay ang sarili ko sa inyo. Magsisimula na tayo. Tapos na. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, Ding Ai. Kung may ipag-uutos kayo sa akin sa hinaharap, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Hay. Sige na. Huwag nang sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan. Sabihin mo na, ang utak sa likod ng pagtatangkang pumatay kay Chu Lingyu. Sino ba talaga siya? Medyo komplikado ang sitwasyon ni Miss Chu. Kung ipipilit ninyong makialam, magdadala lang ito sa inyo ng gulo. Sa tingin mo ba gusto kong makialam? Ako. Huwag ka ng maraming daldal. Sagutin mo na lang ng direkta ang tanong ko. Mula sila sa Hilaga, isang malaking pamilya na kung tawagin ay pamilyang Xu. Hawak nila ang buong Hilaga, at ang kalahati ng industriya ng jade doon. At ang nagtatangkang puminsala kay Miss Chu, ay walang iba kundi ang panganay na anak ng pamilyang Xu. Si Xu Ken. Ang panganay na master ng pamilyang Xu. Si Xu Ken. Maayos naman ang lagay niya sa Hilaga. Bakit niya ako gustong ipahama? Kamakailan lang, tinatarget ng pamilyang Xu. Ang mga yamang jade sa Mengjing Village. Gusto nila itong angkinin. At kayo, Miss Chu, ang mismong anak ng pinuno ng nayon. Kung si Xu Ken, ay mapapakasalan ka, binibini. Ang pamilya Xu naman, ay walang kahirap-hirap na. Makukuha ang lahat ng yaman ng jade. Ganoon pala yon. Walang hiyang pamilya Xu, para lang sa ugat ng jade ng nayon namin. Gumawa sila ng ganoong kasamang bagay. Su Hong. Tungkol sa pamilya Xu, patuloy mo silang bantayan. Kung may mangyari, ipaalam mo agad sa akin. Aalis na kami. Teka, Yilei, iniligtas mo ang buhay ko. Bukod sa impormasyong ito, sigurado ka bang ayaw mo ng iba pang kapalit? Hay. Una na ako. Teka, Miss Chu, bakit ka? Nasa loob lang ako kanina. Kasalanan ko bang nasira ko ang diskarte mo? Kung ganoon, bumalik ka na lang doon kay Xu Hong. Talaga? Subukan mo lang. You. Nagbibiro lang naman ako kanina. Ngayong naayos na ang lahat, umuwi ka na agad. Babalik na rin ako sa Silizay. Teka lang, Ano pa ba yon? hindi kaya binabalak mong pagkaalis ko? Ay babalik ka kay Xu Hong. Teka naman, Miss Chu. Mukha ba akong ganyang klaseng tao? Hahanapin ko si Gordon. Sumama ka sa akin. Sino naman si Gordon? Si Gordon ang may-ari ng pinakamalaking minahan ng jade sa Dansha. Seryoso ang usapin sa pamilya Xu. Kailangan kong pagsama-samahin ang lahat ng may-ari ng mina para sabay nating labanan ang pamilya Xu. Teka, Miss Chu. Makatuwiran ka ba? Tinulungan na nga kitang lutasin ang problemang ito. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako interesado sa ibang mga bagay. Li Chang'an, buwisit ka. Hindi na kita pakikialaman. Ano ba namang kamalasan ito? Su Hong. Ginoong Li, ano po ang utos ninyo? Bantayan mo si Ling Yu para sa akin. Kung sakaling may mangyari sa kanya, ipaalam mo agad sa akin. Sige po, aasikasuhin ko na ngayon din. Tita, komportable ba? Hindi masama. Tita, nandito na ako. Nandito ka na pala, Chang'an-ji. Duo. Ipagsalin mo ng tsaa si Chang'an.
Chang'an, nahanap mo ba kung sino ang utak sa likod nito? Ang pamilyang Xu mula sa Hilaga. Sila. Tita, may problema po ba? Kilala mo sila? Narinig ko na ang tungkol sa kanila noon. Makapangyarihan ang pamilyang Xu sa Hilaga. Dapat mong protektahan ng mabuti. Si Ling Yu. Tita, anak siya ng pinuno ng nayon at laging may dalang patalim. Hindi niya kailangan ng proteksyon ko. Kumpara sa kanya, mas mabuti pang kayo ang alagaan ko. Chang'an, hindi na siya makikipag-ugnayan sa dalagang iyon. Ibig sabihin ba nito, akin na si Chang'an? Ngayong gabi, kailangang makuha ko na si Chang'an. Anyway, ikaw talagang bata ka. Napakaswerte mo na nga, nagrereklamo ka pa. Hayaan na nga, mga bagay ninyong mga kabataan. Kayo na ang mag-ayos niyan. Pagod na ako, alalayan mo akong bumalik sa kwarto. Sige po. Tita, ayusin ko na po ang kaman nyo. Mahalumigmig ang panahon dito sa Miaojiang, kaya dapat madalas nating palitan ang mga sapin sa kama. CJ. Chang'an. Chang'an. Maganda ba ako? Duo. Anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin, may espesyal na araw ngayon? Naku, magandang araw naman kasi ngayon. Kaya magdiwang tayo. Dapat uminom tayo ng marami. Kailan ka pa natutong uminom? Madali lang naman uminom. Ubo. Tama na. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang pilitin. Huwag mo naman akong ituring na bata. Saka, paanong mas higit sa akin ang senyorita ng nayon na yon? Mas bata ako sa kanya, at mas maganda ang katawan ko kaysa sa kanya. Hay. Teka, bakit mo ba inihahambing ang sarili mo sa kanya? Hindi mo ba talaga naiintindihan ang ibig kong sabihin? Duo, marami ka nang nainom. Bumalik ka na at magpahinga. Kuya Chang'an. Gusto kita. Duo, lasing ka lang talaga. Ihahatid muna kita para makapagpahinga. Huwag kang makulit. Hindi ako nagbibiro. Gusto talaga kita. Ako naman ang pinakamatagal na kasama mo. Hindi ka naman talaga kilala ni Chu Lingyu. Bakit siya ang pwedeng makasama mo sa kama? Pero ako hindi. Kuya Chang'an. Angkinin mo ako, pakiusap. Duo, pumalma ka nga. Kuya mo ako. Wala akong pakialam. Hindi naman tayo totoong magkadugo. Ngayon, aangkinin na talaga kita. Ginoong Lee. May malaking problema. Si Binibining Chu. Napahamak. Lumabas ka muna at maghintay doon. Susunod na ako agad. Hay. Duo. Napahamak si Chu Lingyu. Aalis muna ako. Pasensya na. Chu Lingyu, sinira mo na naman ang plano ko. Malandi ka. Lalabanan kita hanggang sa huli. Lei, ito ang Gordon Jade Shop. Kailangan nating magmadali. Kung hindi, mapapahamak si Miss Chu. Luhi. Ikwento mo sa akin ang mga detalye sa loob. Ano ba talaga ang nangyari? Pinuntahan ni Miss Chu si Gordon para pag-usapan kung paano lalabanan ang pamilya Xue. Pero si Gordon, siya ay isang walang hiyang manyakis. Nang makita niyang mag-isa lang si Miss Chu at may hinihinging pabor sa kanya, ay ginamit niya ang pustahan sa J para makipagpustahan kay Miss Chu. Sabi niya kapag nanalo si Miss Chu sa kanya, tutulungan niya si Miss Chu. Pero kung natalo, anong mangyayari kapag natalo? Gagawing babae ni Gordon si Miss Chu. Naghahanap siya ng kamatayan. Miss Chu, pumili tayo ng tig-isang magaspang na bato. Tingnan natin kung kaninong mabubuksang jade ang may mas mataas na halaga. Best of 3. Ano sa tingin mo? Walang problema, di ba? Ako ang anak ng pinuno ng nayon. Bata pa lang ako ay pamilyar na ako sa mga jade. May pagkakataon pa rin akong manalo. Sige, tatanggapin ko ang pusta mo. Napakadaling kausap mo talaga, Miss Chu. Kapag nanalo ka, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong tutulungan kitang harapin ang pamilya Xue. Lahat ng naririto ay saksi. Pero kapag natalo ka, kailangan mo akong samahan sa kama ngayong gabi. Hahaha. Simulan na natin. Hindi na ako makapaghintay na makasiping ka ngayong gabi. Hahaha. Miss Chu, mauna ka.
Ang mga pirasong ito, mukhang mga magaspang na bato mula sa lumang minahan. Malamang na mataas ang tsansa na makakuha ng magandang jade. Gaya ng kasabihan, ang berde ay sumusunod sa itim. Ang batong Heiwusha na ito, maging sa anyo man o sa laki, ay may tuturing na pinakamataas na kalidad. Ito na. Napakatalas ng mata nyo, Miss Chu. Ngayon naman, oras na para magpakita ako ng gilas. Hoy, alam mo ba, ang boss dyan namin, ang kanyang mga kamay, ay nakahawak na ng hindi mabilang na mga magagaspang na bato. Ang mga natalo sa kanya, ng mga eksperto sa pagtaya ng bato, ay kayang pumila mula Miaojiang hanggang sa hilagang hangganan. Alam mo ba kung ano ang palayaw niya? Gintong kamay ng Haid. Hi, Miss Chu, sigurado ng talo ka sa pagkakataong ito. Nakapili na ako, simulan na ang pagputol. Una ang mga babae. Hiwain muna ang sayo. Water species jade, may kaunting hibla. Presyo, 200,000. Ang galing. Huwag masyadong matuwa, Miss Chu. Ngayon, ako naman. Ice species jade, walang kapintasan. Napakahusay na kalidad. Presyo, 1,000,000. Hindi ito maaari. Miss Chu, sumuko ka na. Simulan mo nang isipin, ngayong gabi, kung anong posisyon ang gagamitin mo, para painitin ang kama ko. Unang round pa lang ito. Sa susunod na round, tiyak na hindi ako matatalo. Kung gayon, bilisan na natin. Ito na ang pangalawang pagkakataon mo. Samantalahin mong mabuti. Nakapili ka na ba? Sa pagtaya ng batong ito, Anong ginagawa mo rito? hindi ba't ang tiyahin ko, ang nagpatawag sa akin para magbantay rito? Sa tingin mo ba gusto kong pumunta rito? Oh, mapagkunwari ka talaga. May pakika pa rin naman pala sa akin. Hoy, Pogi, anong ginagawa mo rito sa teritoryo ko? Hindi ba naglalaban kayo sa pagpili ng bato rito? Ako ang lalaban para sa kanya. Bilisan nyo na, kailangan ko pang umuwi para matulog. Ang batang to, akala yata niya ang paligsahan ng bato, ay parang pamimili lang sa palengke. Sabi pa niya, uwi at matutulog daw siya pagkatapos pumili. Pogi, ilang taon ka na ba? Nasa legal age ka na ba? Para makipagpaligsahan sa pagpili ng bato, may gatas ka pa yata sa labi, Hindi ba't ikaw ang may-ari dito? May customer na dumating. Namimili ka pa ng customer mo, sa palagay mo ba makikipagpaligsahan ka sa akin sa pagpili ng bato? Kilala mo ba kung sino ako? Karapat-dapat ka ba? Kung sinabi kong karapat-dapat siya, ibig sabihin karapat-dapat siya. Gordon, sa paligsahan natin sa pagpili ng bato, may patakaran ba na nagbabawal kumuha ng tulong sa iba? Ang pagpili ng bato ay nangangailangan ng matalas na mata. Mas makaranasan ang mas may edad. Tama. Si Boss Gordon namin ay sa buong lungsod ng Dian, ang pinakamalaking negosyante ng mga mineral na bato. At ikaw, bata, na wala namang pangalan, makakapantay ka ba sa boss namin? Hoy, Gordon, bilisan mo na nga riyan. Bakit? Natatakot ka bang makipagpaligsahan sa akin? Natatakot ka ba sa isang batang tulad ko? Binata, kahanga-hanga ang lakas ng loob mo. Gusto mong maging bayani para sa maganda, ha? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pumili ka na. Bakit parang ang batang to ay pamilyar ang teknik niya? Lanan, para lang siyang pipili ng pakwan na, hahaha. Li Chang'an, nandito ka ba para tulungan ako? Sa ginagawa mong yan, may makikita ka ba talaga riyan? Bakit ang dami mong daldal? Sa halip na manatili sa gilid at mag-cheer ng mabuti sa akin, puro ka lang panggugulo rito. Maganda ang batong ito, manipis ang balat at pula ang laman, isang napakagandang jade. Manipis ang balat? Hahaha, nakapili na, tapos na. Kung ganoon, biyakin na natin agad, hindi na ako makapaghintay. Kapag pinakasalan ako ng munting prinsesa, hindi naman ito makakasira sa prestihiyo ng Menjing Village. Sa tingin ko nga, hindi naman talaga nandito ang batang ito para tumulong. Paano niya matatalo ang boss natin? Hahaha. Hindi ba't ibig sabihin yan, ang munting prinsesa ng Menjing Village ay magiging babae na ng ating boss? Hahaha. Xiao Ran, dalhin mo na rito. Ang sayo muna ba o ang sa akin ang bubuksan? Sayo muna. Li Chang'an, seryoso ka ba talaga? Kapag natalo tayo, mapipilitan akong pakasalan ang matandang ito. Matitiis mo ba ako? Kung pakakasalan mo siya, mababawasan ang problema ko. Ikaw. Sige, dito na tayo sa batong ito. Biyakin na. Wala nang babaguhin.
Ang lalaking ito, gustong-gusto lang akong inisin. Kapag natalo tayo, isusumbong ko talaga siya sa tita niya. Patingin nga. Ice type. Boss, isang ice type na halos umabot sa Imperial Green. Sa pagkakataong ito, sigurado na ang panalo mo. Naku. Hindi naman sa ganoon, Xiao Ruan. Lanan, tingnan mo. Ang bato ng guwapong binata ay hindi pa naman nabubuksan. Ano bang nangyayari sa akin? Ayokong may ibang humawak kay Chulinyu. Bata, gusto kong makita kung anong pakwan na manipis ang balat at pula ang laman. Ang mabubuksan mo rito. Ito, impossible ito. Paanong naging imposible? Akin na nga, patingin. Pulang jadate. Manipis nga ang balat at pula ang laman. Paano mo nalamang pulang jadate pala ito? May X-ray vision ka ba? Ang transparency nito, konting-konti na lang ay pulang jadate na malapit na sa antas ng Imperial Green. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang nabuksan niya ay mas maganda pa kaysa sa nakuha ng boss. Ibig sabihin, nanalo ang batang ito, ang boss natin. Li Chang'an, nanalo tayo. Nanalo tayo. Chang'an. Anong nangyari sa iyo? Wala naman. Gordon, oras na para tuparin mo ang ating kasunduan. Naku, kapatid, ano nga palang pangalan mo? Li Chang'an. Kapatid na Chang'an, naku, ang husay ng mata mo ah, pero bakit hindi ko pa narinig ang pangalan mo rito sa Diancheng? Teka nga, Boss G, huwag nang maraming satsat, tuparin mo na ang pangako mo. Inaantok na talaga ako, gusto ko nang umuwi at matulog. Ay, napala. Chu Lingyu, ano ba ang sinabi niya sa'yo? Basta manalo ako ng isang round, tutulungan niya ako na harapin ang pamilya Xu. CJ, walang problema sa pagharap sa pamilya Xu. Pero kapatid na Chang'an, tungkol sa nangyari na yung araw, sana ay pagbigyan mo ako. Gusto mong takbuhan ang kasunduan, linawin natin. Ito ang teritoryo ko, huwag kang umabuso kapag pinagbibigyan ka. Sinabi ko na kanina. Basta't palipasin mo ang nangyari ngayon. Tapos na ang usapan. Kung hindi kayong dalawa, walang. Sino, man ang makakaalis? Walang gagalaw. Paano naman ngayon? Huwag kang gumalaw ng basta-basta. Walang mata ang patalim. Chu Lingyu, bilisan mo at kunin mo na ang napanalunan mo. Ayon sa napagkasunduan, kukunin ko ang dalawang batong ito at kailangan mo kaming tulungang harapin ang pamilya Xu. Buong buhay ko akong nanghuli ng dansa. Ngayong araw pa ako naisahan. Chu Lingyu, iwanan mo sa akin ang dalawang pulang jadate na yan. Kung hindi, isusumbong kita kay Ate Hong. Hindi kayo patatawarin ni Ate Hong. Su Hong, pinapunta ko na ang mga tauhan ko para tawagin si Ate Hong. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo iniwan ang pulang jadate, siguradong tatapusin niya kayo. O, baka nga hindi ko siya kayang banggain. CJ, kapag dumating na si Ate Hong, ipaliwanag mo ng mabuti sa kanya kung paano mo tinakbuhan ang kasunduan. Chu Lingyu, taon-taon akong nagbibigay ng tributo kay Ate Hong. Ang mga minahan at bodega rito ay protektado lahat ni Ate Hong. Kahit ang tatay mo na pinuno ng ngayon, kailangang rumespeto kay Ate Hong. Oh, bakit hindi ko alam na? Ganoon pala kalaki ang respeto sa akin. Ate Hong, sa wakas ay dumating ka rin. Nanggugulo ang lalaking ito sa pwesto ko. Kailangan niyo akong kampihan. N. Lee. Ate Hong, siya ba ay? Sino po ba siya sa inyo? Napakalaki ng utang na loob ko kay N. Lee. Malulugi talaga ako ng malaki ngayon. Tutulungan ba talaga niya ang babaeng ito na labanan ang pamilya Xu? Ate Hong, dahil nandito na kayo, pakipaliwanagan ninyo ng maayos si Boss J. Pulang jadate, ang kalidad at kintab nito ay halos pumantay na sa pinakamataas na uri ng Emperor Green. N. Lee, ano kaya kung ako na ang makipag-usap kay Gordon para sa inyo? Gordon, nakipagpustahan ka kay Miss Chu, kaya dapat mong tanggapin ang iyong pagkatalo. Ang dalawang batong ito ay pagmamay-ari na ni Miss Chu. May reklamo ka ba rito? Ate Hong, Red Jadate po iyon. Nagkakahalaga iyon ng buong 30 milyon. Buong 30 milyon. Ang
Ang Xuhong na ito, halatang hindi mabuting tao sa unang tingin pa lang. Siguradong pipilitin niya akong ibalik ang Red Jadete. Kung matutulungan niyo akong mabawi iyon, maghahati tayo ng 50 tandang bawas 50. 50 tandang bawas 50. Opo. Aba, buong 15 milyon din iyon. Ibibigay mo sa akin ng ganoon na lang. Siyempre naman po. CJ, dahil ganyan pala, bayaran mo ang buong halaga. Kay Miss Chu, 30 milyon. Bilang danyo sa paglabag mo sa pustahan. Ano? Ano? At Hong, nawalan na ako ng 2 napakagandang klase ng Jadete. Tapos babayaran ko pa siya ng 30 milyon? Hindi ko akalain na ang Xuhong na ito ay may kaunting konsensya pa rin pala. Kaso nga lang, hindi ko alam kung may masama ba siyang balak. Bakit? May reklamo ka ba? Lee, sa tingin niyo ba ay masyadong mababa ang alok ko? Batay sa kalidad ng 2 batong ito, aabot lang ito sa 25 milyon sa pinakamataas. Sinasabi mo, nagkakahalaga lang ito ng 25 milyon. May iba pa kayang sikreto ang pulang Jadete na ito. Hindi kaya ito ay isang top grade na pulang Jadete. Pero dito sa Dayansheng, hindi pa kailanman nagkaroon ng top grade na pulang Jadete. Kung talagang ang top grade na Jadete ito, ang pirasong ito ng Jadete ay magiging isang pambihirang kayamanan. Ang 30 milyon ay higit pa sa pagiging sulit. Tunay ng isang top grade na pulang Jadete. Mag-ingat sa biyahe. Ang mga mata ni Lee ay tunay ng walang kapantay. At dahil si King Lee at si Miss Chu ay may pag-usapan pa, mauuna na akong magpaalam. Magkita na lang ulit tayo kung itatadhana. CJ, kung ganoon, aabangan ko na lang ang sorpresa ni Ate Hong para sa akin. CJ, aasahan ko yan, Jim Lee. Malanding Soro. Li Chang'an, gusto mo ba talagang gamitin ang bahaging iyon ng pulang Jadete para gawan ako ng alahas? Ang kulit mo naman. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Gusto ko lang kumpirmahin ulit. Buti naman at alam mo kung ano ang tama. Ituring na lang natin ito. Handog mo para sa pagpapakasal sa akin. Kamakailan, dahil sa babaeng ito, lagi na lang akong nasasangkot sa gulo. Kailangan kong lumayo sa kanya. Hindi ako pwedeng mas lalong maipit dito. Li Chang'an, salamat sa tulong mo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, natalo na sana ako sa lalaking yun ngayon. Hay! Huwag mo akong pasalamatan. Kung magpapasalamat ka man, magpasalamat ka na lang sa tita ko. Teka! Mali pala, dapat ka talagang magpasalamat sa akin, kung hindi dahil sa'yo, at nadamay sa gulong ito. Nagpapakasal na sana ako ngayon sa bahay. Ano? Kasal? Ang Ado namin ay napakaganda at kakit-akit. Malambing at mabait. Hindi tulad ng iba riyan. Nakaunting bagay lang, bumubunot agad ng kutsilyo. Sinong sinasabi mong bumubunot ng kutsilyo? Ikaw. Makinig ka nga, Miss Chu, patas na tayo ngayon, kaya huwag mo na akong buluhin. Saka, anak ka ng pinuno ng nayon, at ang mayamang negosyante ng Jade mula sa pamilyang Xui. Bagay na bagay naman kayo. Bakit ayaw mo pa rin akong lubayan? Li Chang'an, wala kang kaalam-alam. Li Chang'an, wala kang kaalam-alam. Ang daan-daang libong tao sa buong Mengjing Village ay umaasa lang sa negosyo ng Jade para mabuhay. Napakagahaman ng pamilyang Xu. Kapag namonopolya nila ang merkado, alam mo ba kung anong mangyayari sa kanila? Lahat sila ay magiging alipin sa minahan ng pamilyang Xu. Nag-aalala pala ang babaeng ito. Sa kapakanan ng Mengjing Village. Hindi talaga maaasahan ang tatay ko. Bilang anak ng pinuno ng nayon, tinawag ako ng lahat na prinsesa. Pero anong klaseng prinsesa ako? Kahit ang simpleng katarungan, hindi ko man lang maipagtanggol. Ling Yu. Sige na, naiintindihan ko na. Mali ako, gabi na rin. Ihahatid na kita pauwi. CJ, aalis na muna ako. Li Chang'an. Napakagabi na, hindi ka pa kumakain, di ba? O kaya? Huwag na lang pala, baka magdala lang to ng gulo sa akin. Pumasok ka na muna, siguradong nagtira ng pagkain si tita para sa akin. Ganoon ba talaga ako ka nakakainis? Hindi mo man lang ako masamahan ng mas matagal? Sige na, sige na. Pumapayag na nga ako, okay? Ganyan nga. Ako mismo ang magluluto para sa iyo. Napakaswerte mo talaga, para matikman mo ang luto ko. Marunong ka talaga magluto, Miss Chu. Siyempre naman, nakita ko noon ang kasambahay namin na magluto, mukhang madali lang. Isang tingin lang, alam ko na. At siyempre, ikaw ang kauna-unahan sa nayon na makakatikim ng luto ko. Ang munting prinsesa ng Mengjing Village, mismo pang magluluto para sa iyo. Hindi ka pa ba masaya?
Sigurado ka bang nakakain yan? Hindi mo naman ako balak lasunin, di ba? Sino ang minamaliit mo? Mamaya, patitikim ko sa'yo, ang luto ng isang tunay na master chef. Haay. Chang'an, pakitingin naman kung nasaan ang asin. Li Chang'an, naghahanap ka lang ng gamit. Bakit ang likot mo? Pasensya na. Miss, ipagpatuloy mo lang ang pagluluto. May hinahanap lang ako. Pupunasan ko lang ang parteng ito. Ako na. Miss, pinapapunta kayo ng pinuno kasama ang lalaking ito. Sa Tianchi Hot Spring pagkalipas ng kalahating oras. Sa room 101. Doon niya kayo hinihintay. Bakit ka hinahanap ni Chu Wenqiang? Sa Tianchi Hot Spring, doon na naman magpapakasaya sa ganoong klaseng lugar. Sa tunog ng pananalita mo, mukhang kabisado mo ang lugar na yon. Iyan ang pinakamarangyang hot spring club sa buong nayon. Isang pugad ng karumihan at kasamaan. Bakit kanya pinapapunta roon? Tayo na, Miss Chu. Sakto, gusto ko ring makilala ang pinuno. Pinuno, dumating na ang dalaga at si Manager Lee. Linyue, nandito ka na. Kayo, hindi niyo ba nakikitang dumating na ang manugang ko? Asikasuhin niyo siyang mabuti. Hindi kayo mawawalan ng gantimpala. Hahaha. Pogi, anong tingin mo sa akin? Paano naman ako? Kung ano ba naman ang ama, siya ring anak. Manahimik ka kung wala kang magandang sasabihin. Chu Wenqiang, bakit mo ba kami pinapunta rito? Si Chang'an lang ang pinapunta ko rito. Siyempre para magsaya. Chang'an, pumili ka na. Chu Wenqiang, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi ba't ganito naman talaga ang gusto ng mga lalaki? Di ba? Baka hindi nagustuhan ni Chang'an ang mga ito. Butler Wang, tawagin mo ang bagong batch ng mga babae. Papasukin mo sila para makapili ng maayos ang manugang ko. Chu Wenqiang, walang hiya ka. Sabi ko na nga ba, noong pinapunta mo rito si Chang'an. Wala kang magandang balak. Chang'an, umalis na tayo. Bakit aalis? Pinapasama ako ni Pinunong Chu para samahan siyang magbabad dahil napakagalante niya. Kung hindi mo ito masikmura, ay mauna ka nang umuwi. Ikaw, magbabad ka riyan hanggang sa mamatay ka. Wala akong pakialam sa'yo. Pinunong Chu, nakipagtulungan na ako sa iyong paalisin si Linyu. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretsahan. Katiwala Wang, ilabas mo muna sila. Tayo na, mga dalaga. Hindi na muna ako inom, may ihahatid pa akong paninda mamayang gabi. Maganda ang maghatid ng paninda. Kung swertihin ka, baka may makatagpo kang maganda. Mas mabuti pa kaysa magbukas ng tindahan ng jet. Pinuno Chu, pinapunta mo ba ako rito ngayon? Para ba singilin ako sa aking nagawa? Ngayon, sa buong lungsod ng Dian, alam ng lahat na may nangyari sa inyo ni Lingyue. Hindi mo ba ako bibigyan, bilang kanyang ama, ng paliwanag? Hindi ko alam, kung anong paliwanag ang gusto mo, Pinuno Chu. Tingnan mo ang aking nayon, ano sa tingin mo? Pinuno Chu, sabihin mo na po ng diretsahan ang gusto mong sabihin. Gusto kong pamunuan mo ang nayon ng Mengjing. At maging manugang ng aking pamilyang Chu. Ipapamana ko sa iyo ang ari-arian ng pamilya, kasama pa ang isang magandang babae. Pinuno Chu, ito ay talagang isa, alok na mahirap tanggihan. Kung gayon, pumapayag ka na. Pinuno Chu, nagkakamali ka ng pagkakaintindi sa akin. Tungkol sa nangyari kay Chu Linyu, pananagutan ko ito. Pero tungkol sa nayon, wala na akong kinalaman doon. Isa lang akong maliit na tagapamahala ng tindahan. Hindi ako bagay sa mga ganyang malalaking bagay. Kung pinapunta mo ako rito ngayon para lang sabihin ito. Pasensya na pero mukhang mabibigo ko ang iyong magandang hangarin. Sa mundong ito, hindi porket ayaw mo, ay makakatakas ka na. Naisipan mo pa palang lumabas? Akala ko kasi, magbababad ka na doon buong araw. Gusto ko nga sana. Natatakot lang ako na baka may mamatay sa galit dito. Sis, hindi ako mag-aaksaya ng galit sa isang katulad mong bastardo. Ano ang sinabi sa iyo ni Chu Wenqiang? Ano pa nga ba? Sabi niya lang, alagaan daw kitang mabuti mula ngayon. Mula ngayon, ako na ang mamumuno sa Mengjing Village. Impossible. Ang matandang bastardo na iyon. Paano niya ipagkakatiwala sa iyo ang Mengjing Village? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Hoy, saan ka pupunta? Uwi na ako, ano pa ba? Dito pa ba ako matutulog? Mag-ingat ka.
Lingyu, Chang'an. sino yon? Pangakuan mo ako. Mabuhay kang mabuti mula ngayon. Huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan mo. Pangakuan mo ako. Papa. Lingyue, huwag ka nang magsalita. Dadalhin kita agad para maipagamot. Mama, Papa, ayoko nang tumakas pa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakas. Lingyu, kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, basta magpahinga ka lang ng mabuti. Kahit peklat ay walang maiiwan. Chang'an, hindi ka dapat nasangkot dahil sa akin. Sa napakapanganib na sitwasyong ito. Li Chang'an, umalis ka na. Hindi na kita guguluhin mula ngayon. Lingyue, anong sinasabi mo? Patapusin mo muna ako. Tinulungan mo ako ng ilang beses noon. At sa pagkakataong ito, sinangga ko naman. Ang saksak para sa iyo. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Chu Lingyu, totoo ba talaga ang mga sinasabi mo? Muntik na akong mamatay. Marami na akong napagtanto. Tayo ay nagkasama lang dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Na nauwi sa isang beses na relasyon, wala tayong malalim na nararamdaman sa isa't isa. Magkaiba ang mundong ginagalawan natin. Magkaiba rin ang mga pananaw natin sa buhay. Kung pipilitin natin ang isa't isa, pareho lang tayong masasaktan. Hindi ba? Ngayon, ang buong Dian City, alam naman ang lahat na may nangyari sa atin. Hindi ka ba natatakot na wala nang magkakagusto sa'yo sa hinaharap? Bakit kailangang may magkagusto sa akin? Hindi ko naman kailangan ng lalaki para mabuhay. Bakit kailangang may magpakasal sa akin? Kung wala ka ng kailangan, maaari ka nang lumabas, magpapahinga na ako. Ikaw ang nagsabi niyan. Kung ganoon, magpahinga ka ng mabuti. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Anong nangyari, iyakin? Punasan mo na ang luha mo. Miss Chu, anong hangin ang nagdala sa'yo rito sa Mengbang Village namin? Nagbago na ba ang isip mo? Para pumasok sa pintuan ng pamilya Xue, at maging babae ko, Nixukan. Nangangarap ka. Ako ang nagpapunta sa kanya rito. Isang hamak na bata ka lang. At naglalakas loob ka pang magmayabang dito sa Mengbang Village namin. Alam mo ba kung anong lugar ito? Hindi ba't gusto mo, ang Jade Vein ng Mengjing Village? Chang'an, ikaw. Maniwala ka sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo? Kaya mo bang magdesisyon? Kung sinabi kong siya ang magdedesisyon, siya ang magdedesisyon. Basta't handa ninyong ibigay ang Jade Vein ng Mengjing Village mula ngayon dito sa lungsod ng Dian. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mo ang Jade Vein ng Mengjing Village, walang problema. Pero hindi namin ito ibibigay ng basta-basta, kundi kailangan mo itong kunin gamit ang sarili mong kakayahan. Kunin ko mismo. Ano nang ibig mong sabihin? Paano ang laban sa pagpili ng bato? Ikaw ang masusunod. Kung mananalo ka, kusa naming ibibigay sa'yo ang Jade Vein ng Mengjing Village. Kung matatalo ka, hindi ka nagagamit ng anumang paraan sa hinaharap para pag-interesan ang Jade Vein ng Mengjing Village. At ang pag-interes mo kay Chuling mo, ang lakas ng loob mong paglaruan ako kahit hindi mo isuko ang Jade Vein ng Mengjing Village. May paraan pa rin ako para agawin ito. CJ. Kung ganoon, pasasabugin ko ang Jade Vein ng Mengjing Village para tuluyang maputol ang pagnanasa mo rito at para wala kang mapala kahit ano. Ang tindi mo rin, bata. Pero hindi ka pa karapat-dapat na makipag-stone battle sa akin. Hayaan mo ang mga tauhan ko, ang 4 na stone battle master, ang makatunggali mo. Sila pala ang 4 sages ng Dian City. Kayong 4 ay mga kilalang tao sa buong Dian City. Pero bakit kayo nagtatrabaho para sa isang layaw na tulad ni Xukan? Hindi ba kayo natatakot na masira ang inyong reputasyon? Bakit sila tapat sa akin? Hindi ba't dahil ang pamilyang Su ay mayaman, may kapangyarihan, at impluensya, pumipili ang matatalinong ibon ng magandang madadapuan. Kaya ang pagpanig sa pamilyang Su, ang pinakamatalinong desisyon, pinapayuhan ko kayo, sumuko na kayo ng maaga. Ang Jade Vein na ito ng Mengjing Village, sa bandang huli ay magiging akin din. Huwag mo nang pangarapin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Chang'an, ang Mengjing Village at ang aking kapalaran ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Kung bakit ka ngayon?
napakakampante, ay dahil hindi mo alam na ang mga nasa harap mo ay kung sino talaga. Ngayong araw, ibababa ko ang aking sarili para ipakilala sila sa'yo, nang sa gayon ay mamulat ang mata mo, bata. Ito ang Eastern Sage, si Guxing Hui. Ang husay niya sa pagkilatis ng jade gamit ang itim na tela ay walang katapat sa mundo. Ito ang kanlurang santo na si Li Dangxin. Ang husay niya sa pag-ukit ng jade ay walang kapantay. At ang timog na santo, si Chen Chan, kumikilatis ng jade sa pamamagitan lamang ng tunog. Walang ibang makagagawa nito kundi siya. At ang huli, ang hilagang santo na si Gu Shentong, na may husay sa pagkilatis ng jade gamit ang nakabiting sinulit, ay hindi rin matatalo ng sinuman, basta't kaya mong sabay-sabay na talunin silang apat. Maaari ko nang isuko ang minahan ng jade sa Menjing. Bakit? Natatakot ka ba? Isa-isa ba kayong lalaban? O sabay-sabay na? Mangmang na bata. Talagang hindi mo alam ang iyong limitasyon. Ako muna ang magpapakita sa'yo kung ano ang tunay na kakayahan. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo ang pagkilatis ng jade gamit ang itim na tela ni Matandang Gyu para mamulat ang mata mo, bata. Ang pinakamahusay na kasanayan ni Guxing Hui ay ang pagkilatis ng jade gamit ang itim na tela. Hindi ito patas. Anong patas o hindi patas? Sa teritoryo ko, dapat sumunod ka sa akin. Ang laban na ito ay sa pagkilatis ng jade gamit ang itim na tela. Kung sino ang makakapili sa ilalim ng itim na tela, ng jade na may mas mataas na halaga, siya ang mananalo. CJ, kung gayon, maglaban tayo sa pagkilatis ng jade gamit ang itim na tela. Bata, kung ako ang unang pipili. Baka sabihin ng iba na nambubuli ako ng kabataan. Bibigyan kita ng pagkakataon, ikaw muna ang pumili. Bakit hindi ka pa nagsisimula? Kung ganoon, sumuko ka na habang maaga. Masyadong nakakainip ang pagkilatis ng jade gamit ang itim na tela. Bakit hindi natin dagdagan ng pusta? Paano kung pagkilatis ng jade sa pamamagitan ng tela? Pagkilatis ng jade sa pamamagitan ng tela. Sino naman ang makakagawa niyan? Ang dinala ni Chulin yun na. Pretty boy na ito ay napakayabang. Mukhang alam niyang hindi siya mananalo. Kaya nagmungkahi siya ng imposibleng paraan para umasa na lang ang lahat sa swerte. Pagkilala sa jade sa pamamagitan ng tela. Hindi ba't purong swerte lang yon? Kung swertehan lang, hindi ako natatakot. Lalabanan kita sa pagkilala ng jade ng may takip. Mauna ka na. CJ. Ito na lang. Napakaswerte naman ng batang ito. Isang dekalidad na purple jade pa talaga. Impossible. Isang hamak na bata lang siya. Paano siya magiging katapat ni Elder Gyu? Elder Gyu, kayo naman po. Hindi maaari. Kung matatalo ako sa batang ito, hindi ba't masisira ang reputasyon ko na iningatan ko habang buhay? Hindi maaari. Hindi ako pwedeng matalo. Ito kaya? Alin ba talaga dito? Elder Gyu, ano kaya kung tulungan kita? Piliin mo ang isang ito. Siguradong matatalo mo ako gamit ito. Hindi ko kailangan ang pakikialam mo. Hindi ko pipiliin ang isang ito. Ito na lang. Ano? Paano nangyari yon? Bakit ganito ang nangyari? Elder Gyu, ang inilabas niya ay isang piraso ng walang halagang basurang jade. Impossible. Hindi ito possible. Wala kang silbi. Mukhang sa round na ito, tayo ang nanalo. Sinuwerte ka lang na manalo sa round na ito. Sa susunod na round, tingnan natin kung paano ka pa mananalo. Swerte nga lang ba talaga yon? Maaari niyong subukan ulit. Para sa susunod na round, sino sa inyo ang gustong mauna? Napakabata mo pa. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Sa pagkilala ng jade gamit ang itim na tela, umasa ka lang sa swerte para manalo. Pero, kasanayan ang kailangan sa pag-ukit ng jade. Tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Sa pagkakataong ito, ako ang makakalaban mo. Elderly, paano mo gustong makipagpaligsahan? Ikaw ang magtakda ng patakaran. Haha, mabuti. Magpapaligsahan tayo sa pag-ukit ng Bodha. Kung sino ang unang makakapag-ukit ng jade Bodha, siya ang panalo. Gumugol ako sa sining ng pag-ukit ng jade. Nang ilang dekada, hindi bababa sa 1,000 jade Bodha ang aking naililo. Ang makipagpaligsahan sa akin sa pag-ukit ng Bodha, kahit isang kamay lang ang gamitin ko, hindi ka pa rin mananalo. Gaya ng sinabi mo, Elderly, simulan natin. Ano ang ginagawa niya?
Bakit niya itinapon ng Jade? Ano pa nga ba? Sa pag-upit ng Jade, hindi ka pwedeng umasa sa swerte. Tiyak na alam niyang hindi siya mananalo, kaya sa sobrang hiya at galit, itinapon na lang niya agad ang Jade. Elder Light, pasensya na sa aking munting gawa. Ikaw, hindi ka tao. Bakit nagmumura si Elderly? Ikaw isa kang Diyos. Bakit may nagsasalita ng bitin? Iyang ginawa mo, ang sining ng paglilok sa ere, ay talagang kamangha-mangha, isang banal na sining. Ang pagkatalo ko ngayon ay, buong puso kong tinatanggap. Aalis na ako. Chang'an, ang mga sorpresang binibigay mo sa akin ay padami ng padami. Suken, sa laban na ito, swerte na naman akong nanalo. May dalawa pang laban. Magpatuloy tayo. Sige, manalo ka lang. Kahit gaano pa karami ang mapanalunan mo, ngayong araw na ito, hindi ka makakalabas sa tarangkahan ng ngayong ito. Para sa susunod na pagsubok. Sino ang susunod? Ako na. Haharapin ko ang batang kaibigan na ito, para humingi ng kaunting gabay. Sa 5 mangkok na ito, ay may 5 piraso ng jade, na may iba't ibang halaga. Gagamit lamang kayo ng maliit na martilyo, upang pukpukin ang mangkok o ang mesa, upang kilalanin ang jade gamit ang tunog. Kung sino ang makapili ng jade na may pinakamataas na halaga, siya ang mananalo. Magsisimula ng sabay ang magkabilang panig. Ginoong Chen, paumanhin po. Ito na nga. Isang pambihirang kulang jadete pala ito. Mukhang ang dinala ni Chu Lingyu. Nagwapong lalaking ito ay may ibubuga pala talaga. Daya, nandaraya ka. Walang bisa ang laban na ito. Young Master Xu, tunay ngang natalo ako. Ang kakayahan ng batang kaibigan na ito ay higit pa sa akin. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo ng buong puso. Wala na akong mukhang iharap para manatili pa rito. Aalis na ako. Para sa susunod na laban, Elder Gyu, kailangan pa ba nating maglaban? Bakit naman hindi? Hindi ako naniniwalang matatalo mo ang 4 na tao ng sabay-sabay. Young Master Xu, tunay na wala ng dahilan upang ituloy pa. Ang laban na ito, kaming 4 na sabayo ng lungsod ng Dian, ay masasabing magkakapantay ang kakayahan, at walang nagpapatalo sa isa't isa. Ngunit ngayong araw, ang batang kaibigan na ito, ay nagawang talunin kaming 3 ng mag-isa. Natalo ako. Tunay na hindi na kailangang ipagpatuloy pa ito. Aalis na ako. Wala kang silbi, sumuko ka na agad bago pa man lumaban. Mula ngayon, dito sa lungsod ng Dian, wala na ditong lugar para sa'yo. Suken. Sa paligsahang ito, ako ang nanalo. Nanalo ka nga. Pero pwede ka na ring mamatay. Hindi ko akalaing ang pamilya Xunyo ay hindi marunong tumupad sa usapan. Kinakausap mo ako tungkol sa pagtupad sa usapan. Hindi ako nakikipagkasundo sa mga patay. Pagkatapos ng araw na ito, patay na kayong dalawa. Sugurin niyo sila. Ano nang gagawin mo? Ako ang pinakakilalang Young Master sa lungsod ng Dian. Kapag dinalaw mo ako, hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Suken, tandaan mo ito ng mabuti. Ako si Li Chang'an. At hindi kung sinong mahinang lalaki. Walang hiya ka. Tandaan mo rin ito. Habang narito ka sa lungsod ng Dian, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang paglilibingan. Naging pabaya ako, kaya nakataka siya. Akala mo ba hindi ko napansin? Gusto mo lang naman siyang takutin. Pero tama rin naman. Ayoko rin namang tuluyang makipag-away sa pamilya Xu. Tara na, umuwi na tayo. Hindi ko akalaing ganoon siya kadaling takutin. Pa, kailangan mong patayin ang Li Chang'an na yan. Siguraduhin mong mamamatay siya ng walang paglilibingan. Anak, huwag kang mag-alala. Dito sa lungsod ng Dian, sino mang mangahas na bumangga sa ating pamilya Xu ay tiyak na mamamatay. Pero ang Li Chang'an na ito,
Mag-isa lang siya sa arena ng labanan ng bato, pero nagawa niyang talunin ang 3 sa 4 na santo ng lungsod ng Dian. At napilitan pa si Gusientong, ang Northern Sage, na umurong ng hindi nakikipaglaban. Tungkol doon. Totoong-totoo iyon. Kahit hindi ko gustong aminin, pero ang Li Chang'an na ito, sa kanyang husay sa Daoshi, ay talagang pambihira, lalo na ang teknik na yon, ang paglilok ng jade sa hangin, ay parang hindi nagawa ng tao. Paglilok ng jade sa hangin. Sige na, umalis ka na at asikasuhin ang mga gawain mo. Opo, sige po, Tay. Pakipakiusapan si Emer Dongchuan na pumunta rito. Pamilya Li. Talagang hindi kayo nawawala, parang mga multo. Manager Li. Sino po sila? Mula sa pamilya Xui. Si Xu Kishan. Si Xu Ken ay aking anak. Matapos kong turuan ng leksyon ang bata, lumitaw naman ang matanda. Hindi ako naparito para maghiganti. Gusto lang naming makipagkita kay Emma Li. Para sa isang paligsahan. Paligsahan? Paligsahan sa ano? Nabalitaan ko sa aking anak. Nasa arena ng Daoshi ay mag-isang hinarap ni Emma Li ang 4 na santo ng Dian City at nagawa mo pang manalo ng lubos. Tunay ngang ikaw ay bata pa at may pambihirang talento. Siya naman si Eiichiro Dongchuan mula sa Sakura Empire. Isa rin siyang dalubhasa sa Daoshi nang marinig niya ang inyong mga tagumpay, kaya naman nais kanyang hamunin. Hindi ako tumatanggap ng hamon. Maaari na kayong umalis. Ang Sickman of East Asia ay talagang duwag pa rin. Teka lang. Ang hamon na yan. Tinatanggap ko, basta tinanggap mo ang hamon. Siguradong mapapatunayan ko rin ang tunay mong pagkakakilanlan. El Ali, mayroon pa kaming isang kondisyon. Anong kondisyon? Kung matatalo si El Ali, dapat isuko sa amin ang Jade Vein ng Mengjing Village. Paano kung hindi ako pumayat? Kung ganoon, hindi ako takot na sabihin sa'yo. Para makuha ang Jade Vein ng Mengjing Village, hindi ako nasiksui, kundi ang dakilang Sakura Empire. Ang sinumang haharang sa landas ng Sakura Empire, kahit sino pa sila, ay tiyak na mamamatay. Kaya naman pala ang pamilya Xui ay naging tuta na ng Sakura Country. Kaya pala ang katawan mo ay amoy alipin. Huwag mong kalimutan, bansa ng Xia ito. Bata, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Kapag natalo ka, ibigay mo sa akin ang minahan ng Jade. Kapag nanalo ka naman, lalayo na ang pamilya Xui at hindi na manghihimasok. Hindi na kami manggugulo kailanman. Chang'an, alam kong mahusay ka sa pagpili ng bato at eksperto ka rito. Pero ang tauhan niyang si Ichiro Higashikawa ay hindi rin ganoong kadaling talunin. Ichiro Higashikawa. Ngayon ko lang narinig yan. Hindi siya ubra sa akin. Taga Zongxia, masyado ka pang maagang magmayabang. Dito sa inyong Zongxia, ang sinumang pagdating sa Feng Shui at pagpili ng bato, na hihigit sa aming mga taga Sakura Country, ay walang iba kundi ang Jade Dragon King ng pamilya Li. Ngunit sa kasamaang palad, patay na siya. Ang Dragon King na binabanggit mo, paano siya namatay? Bakit sa mundo ng pagpili ng bato, ay hindi ko man lang narinig ang tungkol sa taong yan? Sa totoo lang, ang Dragon King na yon, ay kami mismo ang pumatay. Hahaha. Kasalanan din nila at hindi sila marunong makisama. Hinadlangan nila ang landas ni Higashikawa. Ibig sabihin, ang pagkamatay ng mga magulang ko, dahil sa dalawang lalaking ito sa harap ko. Ang lakas ng loob mong saktan ako, hindi lang ako naglakas loob na saktan ka, kundi pipilayan din kita. Napakayabang. Napakayabang talaga. Li Chang'an, lakas ng loob mong saktan si Higashikawa Ichiro, para mo na rin binaliwala ang pamilya Xu namin. Sugurin niyo siya. Teka lang. Ako na mismo ang haharap sa kanya, para matikman niya ang bagsik ng mga taga-bansang Sakura. Opo, Enrichiro, ikaw. Halika, naghahanap ka ng kamatayan. Tigil. Huminto kayong lahat. Duo. Duo, bakit ka nandito? Nanganganib si Kuya Chang'an, kaya syempre nandito ako para protektahan si Kuya Chang'an. Kayong mga taong to, hanggat nandito ako, huwag niyo nang pangaraping apihin si Kuya Chang'an. Hiha, paano kung ngayon? Talaga lang gusto ko siyang saktan. Ano ang magagawa mo? Ikaw na taga-bansang Sakura, ang pang-aapi mo kay Li Chang'an, ay parang pang-aapi na rin sa akin. Hindi ako ang tipo ng tao na madali ng maapi. Alam mo ba kung sino ako? Mukhang hindi na simple ang pinagmula ng batang ito. Sino ka ba talaga? Makinig kayong mabuti. Ako ang anak ng chairman ng Platinum Capital. Kung maglalakas loob kayong apihin ako, kayo ang mananagot sa kahihinatnan nito. Platinum Capital. Ang kapangyarihan nila ay laganap sa buong mundo at kontrolado ang sangkatlo ng ekonomiya sa mundo. Kung totoo ang sinasabi ni Duo, siguradong hindi sila mangangahas na gumawa ng gulo. Nandito man si Duo o wala, isang hamak na taga-bansang Sakura lang naman. Hindi ko siya kinatatakutan. Kuya Chang'an, tinulungan kita ng bukal sa loob ko, pero hindi mo naman pinapahalagahan. Galit na ako.
Aduo, pinapahalagahan ko naman. Pinapahalagahan ko nga. Chang'an, wala akong silbi. Hindi lang kita matulungan. Naidadamay pa kita. Ling Yu. Tama na, dito. Hindi ito ang lugar para maglambingan kayong dalawa. Binibini, narinig ko na ang mga ehekutibo ng Platinum Capital. Ay may laging dalang Jade token. Meron ka ba niyan? Ito ba ang tinutukoy mo? Siya nga talaga ang tagapagmana ng Platinum Capital. Ngayon, papayagan niyo na ba akong isama sila paalis? Karamihan sa ekonomiya ng bansang Sakura namin ay kontrolado ng Platinum Capital. Hindi ko siya pwedeng mabangga. Kagalang-galang na binibini, syempre, maaari mong isama. Paalis sina Li Chang'an. Pero kanina lang, si Li Chang'an ay nakipagkasundo sa akin sa isang laban sa pagpili ng bato. Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Napakaduwag naman. Ano nang sinabi mo? Taga-bansang Sakura, manahimik ka, Kuya Chang'an. Makikipaglaban ka talaga sa kanila? Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa galit ng bansa, kundi pati na rin sa galit ng pamilya. Hindi na lang ito isang simpleng laban sa pagpili ng bato. Umpisahan na natin. Sige ba, dahil ikaw mismo ang naghahanap ng sarili mong kamatayan. Magsimula na tayo. Maglalaban tayo bago maubos ang isang insenso. Kung sino ang makakatabas ng pinakamaraming misteryosong bato. Pero paano kung ang dami ng natabas ay magkapareho? Kung magkapareho ang dami, titingnan natin ang kalidad ng mga natabas na hilaw na bato. Ibig sabihin nun, hindi lang ito sumusubok sa bilis ng isang tao, sa kakayahang magbiyak ng bato, kundi pati na rin sa talas ng kanyang mata. Tama. Li Chang'an, sumuko ka na habang maaga. Ito kaya ay ang tanyag na teknik ni Eiichiro Higashikawa. Ang kanyang signature move, hindi mo siya matatalo. Dahil ito ang kanyang signature move, mas lalo ko pang kailangang manalo. CJ, simulan na natin ang kompetisyon. Opo, Eiichiro, kayo riyan. Dalhin niyo ang 2 basket ng hilaw na jade at buhatin dito. Ang mga batong ito. Pumili ka muna. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Ikaw naman, hindi na kailangang pumili. Ang mga batong ito, kukunin ko lahat. Hindi ako papayag, hindi ito patas. Ang mga rockstone ng taga-Sakura na iyon ay mas marami kaysa kay Kuya Chang'an. Hindi patas, may patakaran ba tayo, na dapat pareho ang dami ng material ng bawat isa, dahil wala naman. Anong hindi patas doon? Takliran mo lang yan. Tama na, Adu. Wala kang sinabi sa patakaran ng laban na dapat pareho ang dami. At si Chang'an naman ang nagsabi na hayaan silang pumili muna. Bukod dito, nagsimula na ang laban. Lene, Li Chang'an, tingnan ko lang kung paano mo tatalunin. Si Eiichiro Higashikawa, ang pagiging mabilis ay hindi nangangahulugang mananalo ka, at ang pagkakaroon ng maraming material ay hindi rin garantiya ng panalo. Ngunit ang bilis at dami ang nagpapasya sa panalo. Nagawa niya sa loob lang ng isang instant stick. Nabiyakin ang mga bato. Nakita mo yan, Li Chang'an? Ito ang kakayahan ni Eiichiro Higashikawa. Mas mabuting sumuko ka na habang maaga. Chu Lingyu, hindi naman matatalo si Kuya Chang'an, di ba? 2 piraso ng batot buhangin lang ang nakuha ni Ichiro Higashikawa. May pagkakataon pa ring manalo si Chang'an. Tama iyan, basta't si Chang'an ay makakuha ng parehong dami ng magaspang na bato tulad niya. Magiging patas ang bilang ng mga ito. Si Eiichiro Higashikawa nga ay nakakuha pa ng batot buhangin. Paano naman si Li Chang'an? Paano niya masisiguro na ang kanyang mga bato ay walang tapon o walang kwenta? Dahil mas magaling ako sa kanya. Ano? Nakakuha siya ng jade sa lahat ng ito. Impossible, hindi maaari. Paano nagawa ni Li Chang'an na sa loob lang ng isang incense stick ay buksan ang lahat ng magaspang na bato at lahat pa ito ay may jade? Anong imposible roon? Talo na kayo. Sinong nagsabing talo ako? Kahit na may jade ang lahat ng bato niya, ang dami ng jade na nakuha namin ay eksaktong pareho lang sa kanya. Tama. Kung gusto ninyong matalo, si Eiichiro Higashikawa dapat ay malampasan niyo ang halaga ng jade na nakuha ni Eiichiro. Li Chang'an, ang matapos mong buksan ang mga magaspang na batong ito, sa loob lang ng isang incense stick, ay nagpapatunay na may karapatan ka ngang makipaglaban sa akin. Pero sa huli, hindi mo pa rin ako matatalo. Kayong mga taga-Zongxia, sa huli ay matatalo pa rin sa amin, mga taga-Sakura. Hoy, kayong mga taga-Sakura, pwede bang idilat ninyo ng mali? Tingnan niyong mabuti gamit ang inyong mga mata ng aso. Kung ano ang hitsura ng batong binuksan ko. Bago ninyo sabihin ng bato, ay may posibilidad na manalo. Kung kaming mga taga-Zongxia ay talagang makakapanalo. Li Chang'an, ang mga hilaw na bato mo ay lahat. Mga natira at tinanggihan lang ni Dongchuan. Hindi na kailangang tingnan pa ito ni Dongchuan para malaman na mas mahusay siya kaysa sayo. Kung ganoon, kung ang inyong Dongchuan ay nagkamali ng tingin, paano nyo naman ipaliliwanag iyon? Impossible. Si Dongchuan ay isang master sa mundo ng jade. Hindi siya magkakamali ng tingin. Kung ganoon. Ano itong Imperial Green na ito?
Ano? Nakakuha talaga siya ng Imperial Green. Ang piraso pa lang na ito ng Imperial Green ay nagkakahalaga na ng 50 milyon. Sabi ko na nga ba, hindi matatalo si Kuya Chang'an. Kayong mga taga Sakura Country, ang batong binuksan ko ay nagkakahalaga ng 80 milyon. Ang ilang piraso ng mga bato mo ay nasa 10 milyon lang kapag pinagsama-sama. Hoy bata, kung may lakas ng loob ka, lumaban ka ulit sa akin. Tama. Kanina, si Eiichiro Dongchuan lang ay sadyang nagparaya sa iyo. Kung talagang may lakas ng loob ka, mangangahas ka bang makipaglaban kay Lee Dongchuan ng isa pang beses? Sakura Country, si Ken, napakakapal talaga ng mukha mo. Pinipilit ninyo ang Kuya Chang'an ko. Bakit hindi ko man lang napansin? Si Ken, Ichiro Dongchuan, sana ay sumunod kayo sa mga patakaran ng laban. Ang pakikipaglaban kay Lee Chang'an ay hindi naman sinabi kung ilang beses gagawin, kaya basta't ayaw namin. Hindi pa rin maituturing na nanalo si Lee Chang'an. Ang daya mo. Tsukishan, ganyan din ba ang tingin mo? Tama naman si Xuken. Kanina, noong si Dongchuan ay nagpapaliwanag ng mga patakaran ng laban. Hindi naman niya sinabi kung ilang round ang gagawin. CJ, kung ganoon, magpustahan ulit tayo ng isa pang round. Pero sa pagkakataong ito, ang taya ay kailangang lakihan pa natin. O, anong taya ang gusto mong idagdag? Kapag nanalo ako, kukunin ko ang buhay mo. Nene, sige ba? Kapag ako ang nanalo, gusto kong lumuhod ka sa harapan ko at wakasan ang sarili mong buhay. Sabihin mo na, ano ang paglalabanan natin ngayon? Sa susunod na round, maglalaban tayo. Kung sino ang makakapag-ukit sa loob ng 1 minuto, ng isang buong dragon. Walang problema. Mga tauhan, bigyan sila ng Jade. CJ, magsisimula na ang laban ngayon. Itong si Lee Chang'an, ano bang klaseng teknik sa pag-ukit yan? Halatang hindi man lang nag-aral mag-ukit. Kung ikukumpara sa teknik ni Eiichiro Dongchuan, wala talaga itong sinabi. Anong sinasabi mo? Ang inukit ni Kuya Chang'an ay mas maganda kaysa sa gawa ng tagabansang Sakura na yan. Nang libo-libong beses, kahit na hindi ito maganda, si Eiichiro Dongchuan ay minsan nang natalo kay Lee Chang'an. Kayo talaga. Tapos na akong mag-ukit. Isang dragon, ang inukit ni Eiichiro Dongchuan, na dragon ay talagang walang kapintasan. Ang dragon ni Ichiro Dongchuan ay parang totoong dragon sa paningin ko. Talagang mahusay ang pagkakaukit niya. Lee Chang'an, talo ka na. Hindi. Ang nanalo ay ako. Ang dragon na inukit ni Kuya Chang'an, parang may isang bagay na nagpaparamdam sa aking sumamba. Eksakto, kung ang dragon ni Ichiro Higashikawa ay isang rebulto lang ng dragon, kung gayon, ang dragon na inukit ni Chang'an ay may taglay na kaluluwa, isang makalangit na dragon na pumapailan lang sa langit. Paano ito naging posible? Paano magagawa ni Lee Chang'an na mag-ukit ng isang makalangit na dragon, parang isang makalangit na dragon na tila lilipad na sa langit? Nangangailangan ito ng ilang dekada ng pag-ukit para maabot ang ganitong antas ng husay. Hoy, taga Sakura Country. May lakas ng loob ka pa bang makipaglaban sa akin ngayon? Ichiro Higashikawa, kahit ilang beses ka pang lumaban, wala ka ng pag-asang manalo. Dahil hindi kami matatalo. Eksakto. Akala mo ba talo ako? Akala mo ba kaming mga taga Sakura Country ay matatalo? Kayo ang talo. Ichiro Higashikawa, gusto mo ba kaming patayin para patahimikin? Matalino. Basta't pinatay ko kayo, hindi ako ang lalabas na talo. Si Ichiro Higashikawa, hindi ako, o ang Sakura Country. Xuken, simulan mo na. Patayin sila. Masusunod, Eiichiro Higashikawa. Kayo, sugod. Tumigil kayo, kapag naglakas loob kayong kumalaw. Ang pamilya ko ay hindi kayo palalampasin. Mahal na binibini. Kapag namatay ka, ang pamilya mo ay iisipin lamang na ang anak ng pinuno ng Menjingzai ang pumatay sa inyo. Napakasimple ng dahilan, dahil lang sa isang lalaki. Subukan mo lang. Bakit naman hindi ko gagawin? Suburin nyo. Mula sa Sakura Country. Maganda ang plano mo. Sayang nga lang at ito lang ang mga tauhan mo. Masyadong madali. Sabihin mo, anong dapat kong gawin sa'yo? Hindi ko akalain. Nasa maliit na nayong ito, ay mayroon palang ganitong kahusay na eksperto. Lee Chang'an, nababaliw ka na. Si Eiichiro Higashikawa ay mula sa Sakura Country Jade Association at siya ang hinirang na exchange ambassador. Hawak niya ang kalahati ng Jade Exchange Resources sa Dayan City. Kapag ginalaw mo siya, nababaliw ka na. Tama, Lee Chang'an. Kung maglalakas loob kang patayin si Eiichiro Higashikawa, gusto mo ba kaming madamay at mamatay kasama mo? Dami mong daldal.
Li Chang'an, kung papatayin mo ako, pagsisisihan mo ito. Talagang mga tuso ang mga taga Sakura Country. Sila ang unang gustong lumaban, pero ngayong talo na sila, nagsisimula na silang magbanta. Matalino ka sa pagkakataong ito. Aalis na kami. Ichiro Higashikawa. Kung hahayaan kitang makaalis, pagsisisihan ko yon habang buhay. Ikaw. Li Chang'an. Talagang naglakas loob kang patayin. Si Ichiro Higashikawa. Nababaliw ka na. Ngayon. Kayo naman ang susunod. Ngayon. Kayo naman ang susunod. Kayo sa pamilya Ksui, nakipagkunsabahan sa Sakura Country. Napakaraming inyong ginawang kasamaan, nanakit sa sarili ninyong mga kababayan, at sumira sa interes ng ating bansa. Di ba't gusto ninyong maging aso ng mga taga Sakura Country? Ngayon, ipapakita ko sa inyo na dapat ninyong pagbayaran ito. Iligtas niyo ako. Li Chang'an. Kapag pinatay mo ang anak ko, papatayin ko si Chu Lingyu. Subukan mo lang. Chang'an, huwag mo akong alalahanin, patayin mo siya. Tignan natin kung hindi ko magagawa. Li Chang'an, ulitin ko sa'yo. Pakawalan mo ang anak ko. CJ. Magbibilang ako hanggang 3. Sabay natin silang pakawalan. Lingyu, okay ka lang ba? Anak, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Kumusta ka? Ayos lang ako. Ama. Ikaw. Hindi ko kasalanan to. Ikaw ang nagturo nito sa akin. Sinabi mo sa akin na, ang sarili lang nating buhay ang tunay na mahalaga. Gusto ko lang mabuhay. Si Li Chang'an ang nagtulak sa iyo sa kamatayan. Li Chang'an. Suken of Suken, kahit ang iyong ama ay marunong magprotekta, dahil kahit mabangis na hayop ay hindi nananakit ng sariling anak. Hindi ko kalaing mas magiging malupit ka pa sa tatay mo, na ginamit mo pa siya bilang panangga sa patalim. Ikaw ang tunay na pumatay sa kanya. Kalokohan. Li Chang'an. Isa ka lang hamak na nagbebenta ng jade. Anong karapatan mong pangaralan ako? Ako ang panganay na young master ng pamilyang Xu. Ako ang namungunang young master sa Diancheng. Ginoong Li, kailangan niyo po ba ng tulong? Huwag mo na siyang pansinin, may kanya-kanya tayong karma. Hindi siya makakatakas. Li Chang'an, isinusumpa kong ipaghihiganti ko ito. Dudurugin ko ang buong katawan mo. Bakit kayo nakatingin sa akin? Wala akong alam. Ay, nga pala, naghanda na ng pagkain si Auntie, at naghihintay na siya sa atin sa bahay. Tara na. Hi, Tito Chu. Lin Yu. Ang negosyo ng Jade sa Mengjing Village. Hindi ko talaga kayang pamahalaan. May-ari lang ako ng isang maliit na tindahan ng Jade. Hindi ko kayang humawak ng ganyang kalaking negosyo. Bukod doon, daan-daang tao ang umaasa rito para mabuhay. Hindi ko talaga kayang pamahalaan ito. Naku! Xiao Li, ang mga nagawa mo ay balitang-balita na sa bawat sulok ng bayan. Kung magpapakulong ka lang sa pawn shop mo para maging maliit na may-ari lang, paano naman magiging tama yon? Baka sabihin pa ng iba na kaming mga taga Mengjing Village ay hindi marunong magpahalaga sa talento. Hay naku! Ako lang mag-isa, hindi ko kayang pamahalaan ang mga usapin sa nayon. Ang mga nagnegosyo ng Jade sa nayong ito, ang iba ay umabot na ng 100 taon, at ang iba naman ay ilang dekada na. Wala pa akong gaanong karanasan. Hindi ko talaga kayang pamahalaan ang ganoon karami. Chang'an, sandali lang. Chang'an, nakikita ng lahat ang kakayahan mo. Walang sinumang hindi rerespeto sa iyo. Isa pa, hindi ba't narito naman ako? Tutulungan kita. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila. Lahat sila ay payag, di ba? Nga po, Ginoong Li, lahat po kami ay payag. Tinulungan mo kaming puksain ang mga mapang-aping Ksui, kaya nagtitiwala kami sa iyo. Mabuti kang tao, sige na po, Boss Lei. Ang mga dakilang nagawa mo ay kumalat na sa buong lungsod ng Bian. Maraming nayon ang naiinggit sa amin ngayon. Lahat po kami ay payag na kayo ang mamahala sa negosyo ng Jade. Sa aming nayon, nga po, sige na. Gusto po naming lahat. Opo, sige na po. Chang'an, alam ni Auntie kung ano ang nasa isip mo. Sana ay mapakawalan mo na ang nakaraan at matapang mong harapin ang hinaharap. Ngayon, oras na rin para gawin ang hakbang na ito. Ano man ang mangyari, laging nasa likod mo si Auntie para suportahan ka.
Tama yan, Kuya Chang'an. Tingin ko ay siguradong magtatagumpay ka. Tama po, Yili. Ang buong industriya ng jade ay buong pusong susuporta sa inyo. CJ. Kung gayon, tatanggapin ko na. Pero pansamantala lang ito. Alam mo naman, medyo ayaw ko sa abala. Kapag kaya naniling yun na, mamahala ng mag-isa, ibabalik ko rin ito sa kanya. Hahaha. CJ. Ngayong maayos na ang lahat. Ang kasal nyo ni Linyu, hindi ba dapat ay pinaplano na rin? Sa tingin ko, ang ika-8 araw ng susunod na buwan ay magandang petsa. Tama, magandang araw ang ika-8 araw ng susunod na buwan, hindi ba? Tama, ganoon nga, ako. Bakit? Ayaw mo ba? Gus. Gusto ko po. Dapat ay mapasa akin si Kuya Chang'an. Mukhang kailangan ko ng makipag-ugnayan kay Papa para makumpirma ang hinala ko. Si Kuya Chang'an, kahit saang anggulo tingnan, mukhang siya talaga ang ipinapakilala sa akin ni Papa na nobyo kong henyo sa pagpili ng bato. Aba, ang walang kinatatakutang silingyo natin ay nahihiya rin pala. Hindi naman masaya lang akong makasal kay Chang'an. Napakaganda ng panahon ngayon, sana ay wala nang mangyaring masama. Huwag kang mag-alala, maghintay ka na lang ng panatag, papapasunduin kita sa pasaway kong anak. Mabuti na lang at nakabalik ako sa oras. Ang hirap talagang umuwi ng bahay. Ang layo pa naman. Muntik pa nitong masira ang mahahalagang plano ko. Kuya Chang'an, hintayin mo talaga ako ha. Hay, nakabalik na si Eduo. Sakto naman ngayon, ang pagsundo ni Chang'an kay Lingyu para sa kasal nila. Kuya Chang'an, nasaan ko siya? Gusto ko muna siyang makita. Nasa si Huijay siya. Sa oras na ito, siguradong nasa daan na siya para sunduin ang nobya sa pamilya Chu. Kuya Chang'an, hintayin mo talaga ako ha. Salamat po. Teka lang. At home. Ikakasal lang naman ako. Hindi naman kailangang mag-abala ng ganito karaming tao, di ba? Paanong hindi? Sikat ka na kaya ngayon sa mundo ng jade dito sa Dayanche. Paano kung may manggulo sa mismong araw ng kasal mo? Hindi naman siguro mangyayari yon. Kuya Chang'an, Edu, bakit ka nandito? Hindi ba bumalik ka na sa Hilaga? Sakto, dahil bumalik ka ngayong araw. Sakto lang para makadalo sa kasal ko. Kuya Chang'an, hindi ka pwedeng magpakasal kay Chu Lingyu. Duo, huwag kang manggulo. Hindi ako nanggugulo. Tumakas ako noon para takasan ang isang kasal kaya napunta ako rito. At saka Kuya Chang'an, nakilala kita rito at nahulog ang loob ko sa iyo. At pinakumpirma ko na rin sa tatay ko. Ikaw pala ang fiancé ko. Alam mo ba, noong nalaman ko ang balitang ito, kung gaano ako kasaya? Sandali lang, ano ang sinabi mo? Na ako ang fiancé mo? Paanong hindi ko alam yan? Si Li Chang'an ay fiancé ni Duo. Kailangan ko itong ibalita agad kay Miss. Miss, hindi po maganda ito. Anong nangyari? Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. May problema ba? Hinarang po ni Eduo si Boss Lee at sinabi pa niyang fiancé niya si Boss Lee. Ano? Tara, tingnan natin. Dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Chang'an, ako lang ang dapat mong pakasalan. Sandali, Eduo, makinig ka muna sa paliwanag ko. Li Chang'an, anong nangyari rito? Kanina pa kita hinihintay. Linyu, hindi ko rin naman ginusto to. Biglaan lang naman ang nangyaring ito, di ba? Duo, alam kong gusto mo si Chang'an. Pero malapit na kaming magpakasal. At isa pa, kaming dalawa ay nagsasama na bilang tunay na mag-asawa. Sinasabi ko sa iyo, walang sinumang makakaagaw sa kanya. Wala akong pakialam. Basta, fiancé ko siya. Gusto ko siyang makasama sa bridal chamber. Siya ay akin. Akin.